May lungkot sa mga mata ni Senyora Mara habang nasa biyahe kanina. Ngunit hanggang sa makarating siya sa bangko ay ganoon pa rin. Tutungo siya sa presinto ngayon at may isasalba siya. Kailangan niya ng cash ngayon upang ipakita sa mga pulis na seryoso siya sa kanyang layunin na piyansahan ang isa sa malapit na tao sa kanya. Salamat Calixto. Aniya sa bago niyang driver na nasa 23 anyos pa lamang. Ingat po kayo, senyora. Tumango siya at bumaba ng mamahaling sasakyan. Sa kabila ng kanyang yaman ni nakasuot lamang ng simpleng kasuotan si Senyora Mara. Walang makakahula kung ano ang totoong katayuan niya sa buhay. Saglit na pinagmasdan ng matanda ang kabuuan ng bangko bago nagdesisyon na pumasok. Maraming tao sa loob at nakuha ni Senyora Mara ang atensyon ng karamihan sa kanyang pagpasok doon. Paunahin mo ako. Aning isang babae na kararating lamang tsaka binigyan nito ng masamang tingin si Senyora Mara. May pila tayo, iha. Ani Mara sa babae. Eretado nagtaas ito ng kilay nang balingan siya. Ano bang pakialam ko sa pila? Regular ako dito. Ikaw ang mukhang bago lang dito. Hindi mo pa nga yata alam ang mga patakaran nila dito. Kumunot ang noon ng Senyora Mara sa narinig sa babae. Nilingon niya ang ibang may edad na mga kliyente ng bangko. Nakaupo ang mga ito sa tabi at hindi man lang masyadong pinapansin ng mga staff na animoy hindi nag-e-exist ang mga ito. Halatang nandun din ang mga iyon upang mag-withdraw at mag-deposit. Kapansin-pansin din na wala man lang priority lane para sa mga seniors, buntis at may mga kapansanan. Napapailing na lamang si Senyora. Kung hindi siya nagpunta rito, ay hindi niya malalaman ang sitwasyon ngayon ng bangko. Itong matanda kasi dito, naiinis tuloy ako. Matagal na akong kliyente ng bangkong to Siya pa talaga nagmamarunong. Hindi man lang nagdadalawang isip ang babae na lakasan ng boses. Ito yung babaeng sumingit sa pila kanina. At halatang pinaparinggan siya ngayon. Tiningnan niya lang ang babae ngunit hindi niya napinansing kalaunan ang mga reklamo nito. Ako na pong humihingi ng patawad, ma'am. Anis sa staff na babae. Ito na nga sumingit sa pila at tinarayan pa siya. Tapos biglang ito pa ang galit. Napapailing na lamang siya sa isipan. Hindi niya alam kung ano kayang nararamdaman ng ibang mga kliyente na naroon sa loob ng building ngayon. Inulan ng mga staff ang mga kararating lamang na mukhang mga mayayaman. Yung mga may nakaparadang mamahaling mga sasakyan sa labas. Samantalang ang mga katulad ni Senyora Mara na simple lamang ang pananamit ay nasa sulok at kanina pang naghihintay kung kailan tatawagin ang pangalan. Inabot ang 3 oras at hindi pa rin natatawag ang pangalan ni Mara, kung kaya't pinili niya na lang na tumayo upang lumapit sa staff at magreklamo. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa front desk ay biglang lumapit ang guard. Lola, bumalik po kayo sa upuan. Saka na kayo lumapit kapag tinawag ng pangalan ninyo. Hindi naman po yata ito ang first time ninyong pumasok ng bangko, hindi ba? Ani ng guard na may sarkastikong ngisi na animoy nang iinsulto pa siya. Natigilan siya at binalingan ng guard. Iho, kanina pa ako nakaupo roon. Hindi lang ako. Marami kaming nandoon na kanina pang naghihintay. May kani-kaniya rin kaming importanteng lakad. Pero napapansin kong mas inuuna ninyo mga bagong dating. Nagtagis ang bagang ng guard nang sabihin niya ayon. So anong pinapalabas ninyo? Na may favoritism kami dito? Nagtatrabaho lang po kami. Ginagawa lang namin ang mga dapat gawin. Hindi ako makapaniwalang kami pang masama ngayon. Ilang saglit ay dumating isang babae na nakasuot ng formal na office suit. Ano nangyayari dito? Ani ng babae. Ikaw pala, Lucia. Etong matandang kasing to Sinita ko lang naman dahil hindi makapaghintay. Bigla ba naman sinabing may favoritism daw tayo? Pagsumbong ng guard kay Lucia, kaya taas kilay na nilingon ni Lucia si Senyora Mara. Tahimik lamang ang matanda, ngunit sinisiguro ni Mara na hindi niya palalampasin ang bagay na yon. Sana po alamin niyo ang mga rules and regulation ng bangko bago kayo magreklamo. Hindi lang po kayong inaasikaso namin dito.
Marami po kayo rito at kung hindi po kayo sang-ayon sa patakaran namin dito, ay pwede po kayong lumipat sa ibang bangko. Ani Lucia sa mataray na tono. Walang ibang nagawa si Senyora Mara at bumalik na lang sa upuan. At ang resulta ay siya ang pinakahuling inasikaso. Samantala nakabusangot pa rin si Lucia kahit noong pauwi na siya. Iritado pa rin siya sa tuwing maaalala ang nangyari kaninang umaga sa bangko. Kalma lang, love. May mga ganong katanga talagang mga kliyente. Ayos lang yun. Hindi na naman tayo makakapag-date niyan ngayon dahil sa init ng ulo mo eh. Sinabi mo kaninang ililibre mo sana ako sa resto, di ba? Ani ng guard na si Jason, ang boyfriend niya at mismong guard ng bangko. Siya rin ang nagpapapasok kay Jason sa bangko dahil siya mismo ang manager doon. Siya ang babae pero si Jason ang parati nagpapalibre sa kanilang dalawa. Kaya lang ayos ang sa kanya dahil mahal niya ang lalaki at wala naman siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Oo naman. Nagbitiw siya ng hilaw ng ngiti sa boyfriend. Siyempre, pagdating kay Jason, malambot talaga siya. Gwapo si Jason, matangkad at maskulado. Marami nagpapapansin sa lalaki pero siya ang pinili nito. Kaya nakaka-boost ng pride niya ang maging nobya ng lalaki. Nakakulong ang ama niya at nahihirapan na rin siyang i-budget ang sahod niya dahil inaasikaso niya rin ang tungkol sa piyansa ng kanyang ama. Ngunit ngayong nagyaya si Jason ng date at pagkain sa labas, siguro'y babawasan niya na lang ang para sa piyansa ng kanyang ama. Para kay Jason, gagawin niya ang lahat. Habang naglalakad sila ay biglang tumunog ang phone niya. Ang tumatawag ay ang kanyang kapatid na nasa college pa lamang. Nagtagis ang bagang niya dahil kahit hindi pa nito nasasabi ay alam niyang tungkol na naman sa mga bayarin sa school ang isusumbong nito sa kanya. Ate, wala pa akong sahod ngayon. Ano? Kahit alam mong di pa ako nakakasahod, manggugulo ka na. Sinasabi ko sa'yo, Athena, ha? Hindi ako namumulot ng pera. Kung bakit kasi hindi mo nalang dagdagan yung part-time job mo? Putol niya sa sasabihin pa sana ng kapatid. Kaya lang, bigla niya nalang narinig ang mga pag-iyak ng kapatid. Ano bang sinasabi mo riyan, ate? Tumatawag lang naman ako dahil kay tatay. Natigilan siya at kumunot ang noo. Bakit? Anong nangyari? Nasa ospital kami. Sinaksak si tatay ng kasamahan niyang preso. Makakalaya na dapat siya bukas dahil may nagpiyansa na sa kanya pero biglang nangyari to. Sumbong ng kapatid. Mabilis niyang iniwan doon si Jason at sumakay ng tricycle patungo sa sakayan ng bus. Lucia, hoy! Bisit! Iyan ang huling narinig niya kay Jason nang umandar na ang tricycle. Nablangko na siya at wala nang pakialam sa paligid. Ang gusto niya na lang na mangyari ay makarating sa ospital sa lalong madaling panahon. Kaya lang, hindi siya sa isang room dinala ng kapatid, kundi sa morgue na. Ang kanyang ama, dead on arrival. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang pagdating ng isang pamilyar na babae. Ang matandang nag-withdraw ng pera kanina lang na umaga. Bakit andito ka? Aniya, ngunit may bahid ng iritasyon ng boses. Bumuntong hininga ang matanda at bakas ang lungkot sa mga mata. Hindi niya alam kung bakit nandoon ang matanda. Malayong kapamilya ba nila ito? Sa side ba ng kanyang ama? Gusto ko lang personal na makita si Tonyo. Pag-amin ng matanda. Kilala mo ang tatay namin? Aniya na may pagkunot ng noo. Ate, siyang nagpiyansa kay tatay. Kaya nga dapat bukas makakalabas na sana siya. Pero ito pang nangyari. Pumagit na naman si Athena na umiiyak pa. Gulat na nilingon niya ang matanda. Ikaw ang nagpiyansa sa tatay ko? Bakit mo naman ginawa yun? Galit na turan niya. Anong koneksyon nito sa kanilang tatay upang gawin ito iyon? Pagtataka at iritasyon ang nararamdaman niya sa mga oras na yon dahil sa mga nalaman. Ako ang amo niya. Matagal na nagtatrabaho si Tonyo sa akin bilang driver ko. Kaya gusto kong tulungan ng iyong ama. Tugon ni Senyora Mara sa kalmadong boses. Ngunit hindi maitago ang lungkot sa mga mata. Biglang nagbitiw na nakaka-insultong tawa si Lucia
Ani mo'y nakarinig siya ng joke dahil sa sinabi ng matanda. Ikaw? Ang amo ng tatay ko? Sa pagkakaalala ko, mayaman ang amo ng tatay ko. May-ari yun ng bangko at hindi mahirap. Kung ikaw ang amo niya, saan ang patunay mo? Mukhang mumurahin nga lang yung suot mo eh. Imbes na magpasalamat at pang-iinsulto pang ginawa niya. Ate, ano bang sinasabi mo? Magtigil ka nga. Pigil ni Athena na bigla namang nahiya dahil sa ginawa ng kapatid. Manahimik ka, Athena. Ang ayoko lang ay may maligaw na baliw dito sa morgue. Nakita niya na nga't namatayan tayo at nalulungkot tapos may gana pa siyang mandoko. Wala akong oras para makipaglokohan, kaya mas mabuting umalis ka na, tanda. Wala ka sa variety show para magpatawa. Pagtatapoy niya kay Senyora Mara. Hindi naman makapaniwala si Senyora Mara habang nakatitig sa anak ng pinagkakatiwalaang driver na si Tonyo. Hindi inakala ni Senyora Mara na ganitong klase ng anak ang pinagmamayabang ni Tonyo. Taliwas sa mga sinasabi ni Tonyo ang mga nasasaksihan ni Senyora Mara sa anak nito. Ano na? Ayaw mo pa rin umalis? Alis na! Humakbang palapit si Lucia at kulang na lang idakmalin si Senyora Mara sa inis. Kaagad na napaatras ang matanda ng dahil sa gulat. What's happening, Grandpa? Natigilan ng lahat nang dumating ang pamilyar na lalaki. Namilog ang mga mata ni Lucia sa pagkagulat. Lumapit ang lalaki sa matanda at hinawakan ito sa braso. Tila nagkabuhol-buhol ang takbo ng utak ni Lucia habang nakatitig sa lalaking dumating at sa matanda. Sir Lucian? May pagkamangha na sambit ni Lucia. Bakit? Palipat-lipat ang tingin niya kay Lucian at sa matanda. Naguguluhan pa rin siya. Lumipat ang tingin niya sa kamay ni Lucian na nanatili pa rin sa braso ng matanda. Bakit hawak ng Sir Lucian nila na siyang CEO ng kumpanya ng bangko na pinagtatrabahuan niya ang braso ng matandang inaway niya ngayon lang? At bakit na ito tinawag na grandma ang matanda? Oh, hi! I think you're familiar. Ani Lucia nang mapansin siya. Imbis na ngumate ay kabadong napalunok si Lucia. Matapos ay napatingin siya sa tahimik na matanda. Oh, sa bangko ka namin nagtatrabaho. Nice to see you again. Nagpunta lang ako rito dahil magkasabay na kami ng grandma ko na umuwi ngayon. Nung malaman niyang may nangyari kay Manong Tonyo, ay nagtungo ka agad siya rito. Kayong dalawa ba ang anak ni Mang Tonyo? Anito tiningnan silang dalawa ni Athena. Ngali-ngaling tumango siya. Halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan dahil sa nalaman. Totoo pala ang sinabi ng matanda. Ito pala talaga ang amo ng kanyang tatay at ang mas malala pa ay siya pang may-ari ng kumpanya ng bangkong pinagtatrabahuhan niya. I am so sorry. Our deepest condolences to your father, miss. Nalulungkot din kami sa pagkawala niya. Hindi na naiiba sa pamilya namin ang iyong ama. Patuloy ni Lucian. Tumikim si Senyora Mara upang magsalita. Hindi ko inaasahan na ganito mo ako tatratuhin sa una nating pagkikita, iya. Ngunit dahil kay Tonyo, palalampasin ko ito. Pupunta kami sa lamay ng iyong ama at huwag kayong mahiyang lumapit sa amin kung may kailangan man kayo at makakatulong kami. Sa kabila ng mga pangmamaliit niya kay Senyora Mara ay hindi inaasahang magiging mabait pa rin ito sa kanya sa kahuli-hulihang pagkakataon. Kumunot ang noon ni Lucia nang marinig iyon sa grandma nito. Ngunit hindi na nakapagtanong si Lucia dahil hinila na ito ni Senyora Mara. Halos mapaluhod naman si Lucia matapos makaalis ang matanda. Sa kabila ng mga tulong na ginawa nito para sa pamilya nila, ay nagawa niya pang bastusin ang ganoon ng matanda. Ate, umiyak na sambit ni Athena habang inaalalayan siyang umayos ng tayo. Ikaw ba ang bagong driver? Ani Senyora para sa lalaking may pagka-mahiyaing nakatayo sa gilid ng gate. Opo, ako po, Senyora. Otomatikong sumagot kaagad ang lalaki at sinabayan pa ng pagtango. Ngumiti ang Senyora at tumango rin. Parati na lang umaalis sa mga driver nila. Kaya nga naisip niyang baka nasa sahod ang problema.
Kaya tinaasan niya ng 3,000 ang sahod dahil iniisip ni Senyora na iyon talaga ang problema. Anong pangalan mo, iho? Aniya sa bagong driver habang nasa biyahe sila. Sinulipan siya ng driver sa rear view mirror at ngumiti ito bago nagsalita. Tonyo po, Senyora. Short for Antonio. Magalang naman na sagot ni Tonyo. Ilang taon ka na? 26 po, Senyora. Next year pa sa January ang birthday ko. Next year pa po ako magiging 27. Pero ayoko po munang tumanda kaagad. Ani Tonyo sabay tawa. Maging ang senyora ay natawa na lang din sa kalokohan ni Tonyo. Kung nabubuhay lamang ang anak ni Senyora Mara, ay kaedad lang niyon si Tonyo. Kaya lang, maagang kinuha ang kanyang anak. Nag-iwan ng apo si Oliver at iyon ay ang mabait at matulungin niyang si Lucian. Simula noon ay naging mas malapit na ang dalawa sa isa't isa. Iniisip ni Senyora na anak niya na rin si Tonyo simula noon. Maaga po ako nag-asawa, mga edad 17 po. Pareho lang kaming high school ng girlfriend ko. Magkasing edad lang kami. Nalulung ako sa alak nung ipagbuntis niya ang panganay namin. Hanggang sa lumaki na yung bata pero hindi pa rin ako nagbabago. Natauhan lang ako nung lumayas siya at iniwan niya sa akin si Lucia na 6 na taong gulang pa lamang noong mga panahong yon. Tapos yung pangalawa namin na si Athena na 6 months pa lang. Pagkukwento ni Tonyo habang nakatitig sa mga mata sa daanan. Sa tuwing nasa biyahe ay nakikipagkwentuhan siya sa lalaki, kaya't unti-unti nang nakikilala ni Senyora Mara si Tonyo nang dahil doon. Nagpapasalamat siya at hindi naman ipinagdadamot ni Tonyo ang tungkol sa buhay nito. Lalo pa at gustong-gusto niyang malaman ang tungkol sa buhay ng mabait na si Tonyo. Aaminin ko nahirapan ako nung una't napabayaan kong anak ko. Hindi ko lang talaga inasahan na ganun pala kahirap magpalaki ng anak nang wala ang partner mo. 2 inaalagaan ko at kailangan kong pagsabayan ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga dinadala ko sa kung saan man ako magpunta si Athena. Mahirap kumita ng pera at maghanap ng trabahong pwede kong dalhin ang anak ko. Patuloy ni Tonyo na may pait sa mga mata. Nagbitiw siya ng magaang ngiti rito. Ngunit napakagaling mo, iho. Talagang kinaya mo yon at mukhang napagtagumpayan mo naman, diba? Tumango si Tonyo at lumiti. Opo, nagpapasalamat po ako at natawagan ako para magtrabaho rito sa inyo, Senyora. Nahihirapan rin po ako sa palipat-lipat ng pag-apply. Mabuti na lang po at nakita akong trabahong to. Napagtanto ni Senyora Mara na hindi lang pala siyang nagpag-iwanan ng responsibilidad at may taong mas naghihirap pa kaysa sa kanya. Siyang may pera at kumpiyansa sa sarili. Kaya niya namang kumuha ng pwedeng magbabantay sa kanyang apo habang wala siya. Samantalang si Tonyo ay walang magagawa nun para rito. Kailangan itong solong alagaan ang mga anak. Nasa na yung bunso mo ngayon? May nag-aalaga naman na ba? Aniya sa lalaki. Nasa kakilala ko po. Maaasahan ko po siya kaya't dalhin mo na lang sa bahay ang bata, iho. Huwag kang basta-basta magtitiwala pagdating sa anak mo. Babae ang anak mo. Kahit pakakilala mo o malapit na kapamilya, ay hindi na pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa mga anak na babae. Aniya rito. Tumango si Tonyo at nagpapasalamat siyang nakinig naman. Kung dati kapag nakakauwi lang si Tonyo na aasikaso niyang anak niya, ngayon ay nakakasama na ni Tonyo ang bata kahit na nasa trabaho. Samantalang nasa school naman ang panganay ni Tonyo na si Lucia na dinadaanan ni Tonyo sa tuwing uuwi na. Mga bandang 5:00 kasi ng hapon ang off ni Tonyo. Mga 4 naman ang off ng anak niya sa public school. Kaya pinaghihintay ni Tonyo ang panganay sa kantin upang safe ito. Sa edad na 17 si Athena ay hindi na nadadala ni Tonyo ito sa bahay ni Senyora Mara. Nag-aaral na ang bata at nasaksihan ni Senyora ang araw-araw na pagsisikap ni Tonyo para sa mga anak. Naging pariwara man ang buhay ni Tonyo noon, binago iyon ang pagmamahal nito sa mga anak. Ilang taon na naging driver ni Senyora si Tonyo. Sa wakas, nagpapasalamat si Senyora dahil may nagtagal ng driver sa pamilya nila. At si Tonyo iyon. Senyora, may 4,000 sobra po ang sahod ko.
Baka nakaligtaan niyo po ata? Ani Tonyo isang araw. Ngumiti lamang si Senyora Mara. Sa'yo talaga yan, iho. Hindi yan nakaligtaan lang. Sinabi mo sa akin dati na bukas ang birthday ng panganay mo, kaya gamitin mo ang perang yan para ibili ng kung ano-ano ang anak mo. Ilabas mo mga anak mo para kumain. Mag-enjoy kayo sa birthday niya. Isipin mong regalo ko yan sa kanya. Paliwanag niya sa lalaki. Naku, maraming salamat po. Matagal ko nang gustong kumain ng anak ko sa fast food. Pero hindi ko siya mapagbigyan dahil may mga utang at ibang bayarin pa ako. Pero ngayon makakakain na rin siya sa kainan na gusto niya. Maraming salamat po, Senyora. Masayang pagkukwento ni Tonyo. Nakangiting tumango naman si Senyora. Hinayaan niyang mag-off si Tonyo kinabukasan upang makasama nito sa kaarawan ang anak. Sa tuwing may salo-salo naman sa mansyon ay nag-aalangan naman si Tonyo na dalhin ang mga anak. Kung kaya't pinabalot na lamang ni Senyora ng pagkain ang anak ni Tonyo. Ano po ito? Tanong ni Tonyo nang iabot ang Senyora ang isang supot. Pagkain yan, iho. Dahil hindi nakapunta ang anak mo sa birthday ng aking apo ay dalhin mo yan sa kanila. Cake, lechon at kung ano-ano pang laman yan. Tsaka kung magugustuhan nila yan. Niya na nakangiti. Ilang beses naman na nagpasalamat si Tonyo. Kahit matagal nang nanilbihan si Tonyo sa kanila, ay nahihiya pa rin ito sa kanila. Alam naman ni Senyora na ayaw lang nitong maging siya ay maabala sa mga problema nito sa buhay. Ngunit sa totoo lang ay gusto niya rin sanang matulungan ng lalaki sa iba pa nitong pinapasan. Bilang tinuturing niyang parte na ito ng kanyang pamilya, ay gusto niyang damayan ito sa anumang nagpapabigat dito na problema. Katulad na lamang ng napansin ni Senyora Mara isang umaga. Nakatulala na nagkakape sa kusina ang lalaki. Ilang araw itong ganoon na animoy may malalim na iniisip. Wala itong pinagsasabihan at araw-araw na ganoon. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Untag niya sa pagmumuni-muni nito. Napakurap-kurap ito at kaagad na bumaling sa kanya. Nahiya pa nga ito nung mahuli niya itong ganoon. Wala naman ho, may naalala lang. Nito na nilakipan pa ng magaang ngiti. May problema ba, iho? Niya at balak na simula ng usisain ng lalaki. Ngunit umiling ito. Sige na, pwede mo namang sabihin sa akin yan. Makikinig lang ako. Niya at napakamot sa batok si Tonyo at nagbitiw ng nag-aalangan na tawa. Iniisip ko lang mga anak ko, lalo na si Lucia. Mababait ang mga anak ko. Papagkakatiwalaan na sa bahay si Lucia. Natutuwa ako nagsisipag siya sa pag-aaral. Gusto niya raw na maging accountant balang araw. Ani Tonyo sa masayang tono. Ngunit hindi naman maitatago ang lungkot sa mga mata nito. Kahit gaano pa nito pagsikapan na iparating sa tono nito ang saya para sa anak. Alam ni Senyora Mara na may iba pang dahilan kung bakit ito nagkakaganoon. Dahil sa mga sumunod na araw ay tulala na naman si Tonyo sa kusina habang kaharap ang kape nito. Ngunit hindi naman mapipilit ang lalaking sabihin nito ang problema. Ngunit may duda si Senyora na may kaugnayan sa mga anak nito ang dahilan ng pagkatulala nito. Anong gusto ng mga anak mo? Biglang nagsabi niya kay Tonyo isang araw habang nasa biyahe sila patungo sa company building. Po? Nagtataka na sabit ni Tonyo. Ngumiti siya. Ano ka kung gusto ng mga anak mo? Yung regalo ba? Sakalang nagbitiw ng ngiti si Tonyo. Yung panganay ko gusto ng cellphone. College na kasi siya ngayon at gamit na gamit ang laptop pero cellphone lang ang gusto niyang mabili para sa research. Mukhang sa susunod na taon mapagbibigyan ko naman na siya. Nag-iipon pa ako para ron. Tsaka, yun namang bunso ko bag daw. Sirahan na kasi ang ginagamit niyang bag sa school. Napatango-tango siya habang nakikinig sa mga sinasabi ni Tonyo. Hindi niya alam kung isa iyon sa dahilan kung bakit malalim parating iniisip ni Tonyo sa tuwing nakikita niya itong mag-isa. Ngunit gusto niyang mabawasan ang mga alalahanin nito sa paraang naiisip niya. Magpunta tayo ng mall ngayon. Tonyo, niya nang pauwi na sila. Sige po.
Sang-ayon nito at kaagad na nagtungo sa mall na itinuro niya. Nakasunod lamang ito nang pumasok sila sa isang Android phone store. Tiningnan nila ang mga presyo ng phone roon at nakita niya ang interes sa mga mata ni Tonyo nang makita ang mga cellphones. Alam niyang naalala kaagad nito ang anak habang tinitingnan ng mga cellphones na nakahilera sa estante. Kita niya ang kagustuhan nitong bumili ng kahit isa man lang sa mga cellphones na nandoon. Subalit, halatang pinipigilan nito ng pera. Mas maganda yata na tablet na lang ang gamitin ng anak mo, iho. Mas maganda yon, parang laptop lang din yon. May keyboard naman yon nakasama. Niya kay Tonyo. Mahal ho ba yon? Mga magkano kaya? Sa pagtaas ng mukha ni Tonyo nang itanong iyon sa kanya. Ngumiti lamang siya. Mura lang, ako nang bahalang pumili. Kaya tinulungan niya ang lalaki na tumingin sa tablet na naroon. Iyong mas mataas ang specs ang napili niya. Kumpara naman sa mas mamahaling phone brands, iyon ay abot kaya lamang. Itong kukunin namin, miss, aniya sa sales lady. Matapos niyang mabayaran ng mismong gadget at kaagad niyang iniabot kay Tonyo ang paper bag na naglalaman ng tablet. Ibigay mo sa anak mo yan. Makakatulong yan sa kanya. Aniya rito. Namilog ang mga mata nito. Po, wala pa po akong pera sa ngayon. Huhulog-hulugan ko na lang po sana ito sa inyo at umiling siya kaya natigil ito. Ayos lang, Tonyo. Mas mabuting maaga pa lang ay may magagamit na siya lalo na't college na siya. Ngayon niya kailangan ang bagay na yan. Kapag mag-iipon ka pa, kailan niya pa magagamit yon? Alanganin ang naging tango ni Tonyo. Halatang nababahala pa rin ito sa binigay niya. Kung gusto mo talaga akong bayaran, ikakaltas ko na lang sa sahod mo. Unti-unti lang, parang hindi naman na masyadong bigat sa'yo. Paliwanag niya. Salamat po ng marami, senyora. May magagamit na rin ang anak ko sa wakas. Masayang sambit ni Tonyo. Bumili rin sila ng bag para sa isa nitong anak. Kita naman ang saya sa mukha ni Tonyo habang tinitingnan ng mga bags para sa anak. Hindi naman magkamayaw sa pagpili si Tonyo dahil maraming magagandang styles ang mga bag doon. Kaya lang, at isang bag lang ang pwede nitong piliin. Bilhin na natin ang dalawang yan, iho, para hindi ka na mahirapan. Aniya sa lalaki nang makitang nahihirapan itong mamili sa dalawang hawak na bags. Pero po, umiling siya. Iyang isa ay regalo ko yan sa bunso mo. Birthday niya naman na sa susunod na buwan. Advance gift ko na lang. Hindi niya naasamahan noon ang anak niyang si Oliver sa pamimili ng ganito para sa apo niya. Ngayong kasama niya si Tonyo ay tila nakasama niya na ring mamili ang kanyang anak sa pamamagitan ni Tonyo. Dahil nakikita niya rito ang anak niyang si Oliver. Salamat po sa lahat ng to, senyora. Napakabuti po ninyo sa amin. Masaya po ako nagbibigay kayo ng mga kailangan ng mga anak ko. Tsak po ako matutuwa sila rito, lalo na si Lucia. Alam kong hirap na hirap kasi siya sa college pero lumalaban pa rin siya kahit mahirap kami. Gustong-gusto niya talaga makapagtapos. Nakangiting sambit ni Tonyo nang makarating sila sa loob ng sasakyan. Tinapik niya ang balikat ng lalaki at ngumiti. Tara na, naghihintay na ang anak mo sa inyo. Ibibigay mo pa ang mga yan. Masayang tumango naman si Tonyo at kaagad na pinaandar ang sasakyan. Tatay, kakain na tayo! Anyaya ni Athena sa ama na pababa pa lamang ng hagdan. Yung ate mo, sabay na tayong tatlo. Ani Tonyo. Kanina pa kinakalikot ang kuko nandun sa kwarto. Sabi ko nga tulungan ako rito sa kusina pero mas pinili pang mag-manicure. Reklamo ni Athena. Hay nako, mag-usap kayong dalawa. Kayo-kayo na nga lang magkakapatid, nag-aaway pa kayo. Ani Tonyo at napabuntong hininga. Maayos ko naman siyang kinakausap. Siya lang talaga tong maldita riyan. Wala pa namang natutulog sa bahay. Patuloy ni Athena sabay lapang ng mga pagkain. Nilagyan ito ng 2 pinggan ng mesa. Naisip ni Athena na ang ate niya ang kumuha ng sarili nitong plato. Total, ay wala din naman itong naitulong doon.
Maliban sa may utang silang kailangang bayaran, ay meron pang kuryente, tubig at bahay na kailangang atupagin. Tsaka dagdag pa ang gastos ng pag-aaral ng magkakapatid. Kaya hindi kasya ang sahod ni Tonyo. Nang tiningnan ni Tonyo ang galunggong na prinito ay napangiti na lamang siya. Kahit papaano ay may naiihain pa rin sila sa mesa. May kakainin pa rin sila at sa awa ng Diyos ay puno parate ang kanilang lagayan ng bigas. Magsikap ka sa pag-aaral, anak. Hindi na bali hindi ka honor o ano. Ang importante makagraduate ka. Ani Tonyo kay Athena. Hindi ako papayag na hindi maging honor. Tay, syempre kailangan ko maging honor para makaakyat kayo ng stage. Paaakyatin ko kayo sa stage kaya ihanda ninyo ang pinakamaganda ninyong damit. Ani Athena at nagtaas pa ng kamao. Natawa na lamang si Tonyo sa mga sinabi ng anak. Ginulo niya ang buhok ng anak. Pasensya na kayo. Wala na akong ibang maipapamana sa inyo kundi edukasyon lang. Mahirap lang tayo at walang sapat na kita para sa pang-araw-araw. Pero sisikapin ni tatay na makapagtapos kayo ng ate mo. Aniya sa anak na may matamis na ngiti. Ayos lang yun, tay. May iba nga rin pinababayaan na ng magulang nila tapos hindi pinapaaral. Kayo, nagsisikap kayo para igapa ang pag-aaral namin ni ate. May baon pa kami parate. Tapos, nabilhan mo ako ng magandang bag at may tablet na si ate. Malaking bagay na po yun. Sabi ni Athena na nakangiti. Napangiti naman si Tonyo sa narinig sa anak. Salamat. Ayusin mo ang pag-aaral mo. Siyempre naman, tay. Hindi ko bibiguin ang pinakamagaling at mabuti naming tatay sa buong mundo. Bulalas ni Athena, sabay thumbs up pa. Mabuting tatay. Ani Lucia na bumaba ng hagdanan, sabay bitiyo ng nakakainsultong ngisi. Talaga lang ha? Alam ni Tonyo na nanunuya ang anak. Ngunit naiintindihan ni Tonyo ang ganun lang si Lucia dahil sa nangyari noon. Kumain ka na, Lucia. Kalmadong yaya ni Tonyo sa anak. Padabog naman na umupo si Lucia sa kabilang upuan malayo sa ama. Oh, bakit parang wala akong plato? Akala ko dahil nagyaya kayong kumain nakaredy na lahat at kakain na lang. Ani Lucia na may pagtaas ng kilay. Malapit lang ang lagayan ng mga plato. Tumayo ka, ate. Ani Anesthesia sa iritadong tono. Nagtagis ang bagang ni Lucia. Kunan mo ako. Ayoko yung nakakatanda rito kaya sundin mo ako. Ngumisi si Athena. Kung ayaw mong kamukha, di magutom ka. Wala kang katulong dito. Hindi nagpadaig si Athena sa kamalditahan ng kapatid, kaya mas lalong nairita si Lucia. Akmang tatayo si Lucia para saktan si Athena, ngunit biglang nagsalita si Tonyo. Tama na yan, ano ba kayo? Nasa harapan kayo ng pagkain, nag-aaway kayo? Nagtaas na ng boses si Tonyo. Si ate kasi tay, sumbong ni Athena. Ngumisi lang si Lucia. Magkapatid kayo, hindi dapat ganito na nag-aaway kayo. Dapat pa nga magkakampi kayong dalawa pero imbes sa gano'n nag-aaway pa kayo. Talaga bang sisirain ninyo ang pagiging magkapatid ninyo para lang sa maliit na bagay? Magkakapamilya tayo rito. Huwag niyong gawing komplikado ang lahat. Nasisira ang pamilya dahil sa mga ganyang away. Pangaral niya sa mga anak. Matagal na sira ang pamilya natin. Bakit ngayon lang napansin? Nakangisi na singit ni Lucia. Ate, ano bang pinagsasasabi mo? Bulalas ni Athena. Ngunit nananatili ang mga mata ni Lucia sa ama. Simula nung lumaya si mama at iniwan tayo rito, sira ng pamilya natin. Matagal na tayong sira. Kaya ano ba sinasabi mong masisira, tay? Ano pa bang masisira sa pamilyang to? Nagtaas ang boses si Lucia na may kasamang pagngisi. Tumigil ka na, ate, ano ba? Sita ni Athena na may galit na nakabalatay sa mga mata. Binalingan ni Lucia ang kapatid nang may pang-iinsulto ang tingin. Manahimik ka dahil wala kang alam.
Ako lang ang nakasaksi ng lahat. Kaya ako lang ang nakakaalam. Ako lang. Nito sa kapatid. Manahimik? Mananahimik ako kahit binabastos mo ng ganyan ang tatay natin? Kung ano man ang nangyari noon, kalimutan mo na yon. Nakaraan na yon at nagsisikap naman si tatay na makabawi sa atin ngayon. Ginagawa niya ang lahat para lang mapalaki tayo ng maayos at mapag-aral. Tingin mo sapat na yon? May babalik ba nun si nanay kung tatanggapin ko na lang? Dahil sa kanya wala tayong nanay. Dahil sa kanya, hindi tayo buo ngayon. Tinuro ni Lucia ang ama. Pinili ni nanay na umalis. Duwag siya kaya tumakas siya sa responsibilidad niya. Iniwan niya tayo dahil duwag. Manahimik kayong dalawa. Putol ni Tonyo sa sasabihin ni Athena at hinampas ng malakas ang mesa. Pareho kayong walang alam sa mga nangyari noon, kaya huwag kayong magsalita na parang alam ninyo ang lahat. Dahil sa totoo lang, wala kayong alam. Tumawa bigla si Lucia. Hindi, tay. Alam ko. Nakita ko kung gaano kayo ka-irresponsableng ama noon. Kaya nga napatanong ako sa sarili ko kung bakit ikaw pa ang naging ama ko. Sana nag-asawa na lang ng iba si nanay at hindi na lang ikaw ang pinili niya. Sana hindi na lang ikaw ang naging tatay. Hindi na natapos ni Lucia ang sasabihin nang biglang lumapit si Tonyo at pinadapo ang palad sa pisngi ni Lucia. Paano mo nasasabi yan matapos ang mga sakripisyo ko para sa'yo? Paano mo ako husgahan ng ganyan? Hindi kita pinalaking bastos pero anong ginawa mo? Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan nung umalis ang nanay mo? Doble-doble ang sakit nun sa akin. Hindi mo lang alam. Ani Tonyo na nagdaramdam sa boses. Siya kagalit na umalis sa pagkainan. Nandiyan ang tatay mo, magtago ka na muna riyan sa kwarto. Huwag na huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Ani nanay ni Lucia. Nang mga panahong yon ay 6 years old pa lamang si Lucia at wala pang masyadong muwang sa mga nangyayari sa paligid. Ang alam ni Lucia ay masama ang ama at parati nitong sinasaktan ang kanyang ina. Maliban doon ay wala na siyang ibang alam sa totoong dahilan ng ama kung bakit nito ginagawa iyon. Ano to? Dahil abala ka sa pakikipagkita sa lalaking yan, kaya ito na naman ang niluto mo? Parati kitang binibigyan ng pera tapos ito lang? Boses iyon ni Tonyo. Ano ba sinasabi mo, Tonyo? Hindi kita maintindihan. Iniisip mo bang dahil tinanggap ulit kita kaya ganun ako katanga para sa'yo? Akala mo talaga hindi ko narinig ang tungkol sa mga kalokohan mo? Akala mo talaga walang nagsusumbong sa akin na nakikipagkita ka na naman sa Jorex na yon? Putol ni Tonyo sa sasabihin pa sana ng asawa. Naniwala ka naman sa mga yon. Ako ang asawa mo pero silang pinapaniwalaan mo. Sumbat naman ang babae. Kahit hindi nila isumbong sa akin, ilang beses na rin kitang nahuli. Kahit walang magsusumbong, alam ko sa sarili kong hindi ka mapagkakatiwalaan, Luisa. Bulalas pa ni Tonyo. Hindi pa ba kami sapat ng anak mo? May anak ka na pero buhay dalaga ka pa rin. Nakikipaglandian ka pa rin sa labas kahit alam ng lahat na pamilyado ka na. Alam mo ba mga sinasabi ng mga tao sa labas, ha? Ano pang pakialam ko sa mga sinasabi nila? Wala naman silang alam. Maging ikaw, wala ka ring alam. Bulyaw ni Luisa. Sabihin mo sa akin, ano bang dapat kong malaman? Ipaintindi mo sa akin kung bakit kailangan mo akong ganituhin. Kung bakit kailangan mo kaming ipahiya ng anak mo. Naghihirap ang boses ni Tonyo. Bakas ang pait sa mga mata. Lasing ka lang, Tonyo. Umakyat ka, tumigil ka na. Napatakip si Lucia ng tenga nang marinig ang mga kalabog sa kusina. Umiiyak ang batang si Lucia habang pinapakinggan ang mga pagtatalo ng mga magulang. Maririnig ang mga pagsigaw ni Luisa habang patuloy ang mga kalabog. At kapag humuhupa na ang gulo, ay sakalang nakakalabas si Lucia ng kwarto. Tulog ang kanyang tatay at nasa kusina naman ang ina at ginagamot ang mga pasa. Nay,
Aniya sa ina na nakatalikod at nakaharap sa salamin. Ilang saglit ay nilingon siya ng ina na may mapait na ngiti sa labi. Kapansin-pansin pa rin ang pasa sa gilid ng labi kahit na may inilagay ng concealer doon. Kita pa rin ba ang pasa ni nanay? Anito ngunit nakangiti sa kanya. Para kay Lucia, larawan ng masaya at kasimplihan ng kanyang ina. Nakangiti ito sa kabila ng mga ginawa ng ama niya rito. Nagagawa nitong asikasuhin pa rin siya matapos ang lahat ng kaguluhan. Umuuwi ang kanyang ama na lasing at gano'n ang araw-araw na ginagawa nito. Parati nitong bukang bibig ang Jorex na yon na isang tambay sa kanto na mas bata sa kanyang ina. Naitanong niya na rin sa sarili kung bakit nga ba parating kasama ng kanyang ina ang Jorex na yon sa tuwing wala ang kanyang ama. Ano nga ba si Jorex sa buhay nila? Wala siyang alam sa nangyayari. Wala siyang ideya at walang maisip na dahilan kung bakit sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin na nakikipaglapit ang kanyang ina sa lalaking yon. Mahal na mahal niya ang kanyang ina sa kabila ng lahat ng yon. Kaya hindi niya kailanman kinwestiyon ang mga ginagawa nito. Hanggang sa isang gabi ay nakita niya ito nakaupo sa harapan ng salamin at nagpapahid ng lipstick. Nakasuot ito ng maong at jacket na makapal ang makeup. Nay, may lakad po ba kayo? Aniya sa ina. Dahil sa tuwing ganito ang ginagawa nito sa harapan ng salamin, ay alam niyang aalis na naman ito. Ngumiti ito nang balingan siya. Oo, aalis ako saglit. Babalik din naman kaagad ako. Matulog ka na muna sa kwarto. Mamaya may dala akong pasalubong pagka uwi ko. Ang tinutugoy nito ay burger at milk tea. Kaya napangiti siya at kaagad na pumasok sa silid. Hanggang sa ilang saglit lang ay may kumatok sa baba. Dali-dali naman na bumaba ang kanyang ina. At nang sumilip siya sa bintana, ay natanaw niya ang lalaking pamilyar sa kanya, si Jorex. Mabilis itong inakbayan ng kanyang ina at sabay nga itong umalis. Kinabukasan ay nag-away na naman ang kanyang ina at ama. Katulad ng parating naririnig niya, pinag-aawayan na naman ng mga itong pagsama ng kanyang ina kay Jorex. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit sumasama ang kanyang ina sa lalaking iyon, gayong alam naman itong iyon ang sanhi ng away nito at ng kanyang ama. Alam mong bata pa lang ako, biktima na ako ng rape. Pero pinakasalan mo pa rin ako. Kaya bakit nahihirapan kang tanggapin kung ano ako ngayon, Tonyo? Isa na akong nymphomaniac. Naiintindihan mo? Bulalas ang kanyang ina. Napatakip na lamang siya ng tenga upang hindi na marinig ang mga pag-aaway pa ng dalawa. Hanggang sa nakatulugan niyang pag-iyak at ang takot. Nakahiga siya sa tabi ng lagayan ng milk tea burger na binili ng ina niya sa kanya. Hindi niya akalaing iyon ang huling beses na maririnig niya ang pangapag-iyak ng kanyang ina. Dahil pagkatapos nun, ay nalaman niya na lang na wala na ito at umalis na. Iniwan ang kanyang inang bunso niyang si Athena. Siya ang nag-asikaso sa bata dahil ang kanyang ama ay parati na lang nakatulala sa may bintana. Pinabayaan na sila maging ng kanilang tatay. Hanggang sa magkasakit ang kanyang bunsong kapatid at tila doon lamang natauhan ang kanilang ama. Matapos noon ay naghanap na ng trabaho ang kanilang tatay. Dala-dala nito ang kanyang kapatid sa pagtatrabaho habang siya ay nasa paaralan. Ang pag-alis ng kanyang ina ay sinisisi niya sa kanyang ama. Malaki na siya nang tuluyan niyang maintindihan ng lahat. Biktima lamang ang kanyang ina sa sakit nito at imbes na intindihin na tulungan ng kanyang ama, ay mas lalo pa nitong nilublob sa putik ang ina. May bagong sale na sapatos sa store na dinaanan natin, loves. Tingin naman tayo ron minsan. Ani Jason na nakangisi kay Lucia. Di ba kapibili mo lang ng sapatos nung nakaraan? Ani yan naman sa boyfriend. At ang perang pinambili ng sapatos na yon ay kanya. Kahit kailan ay hindi naman talaga bumibili si Jason ng gamit na hindi niya perang pinambayad. Simula nang naging sila ng lalaki ay siya nang nagpo-provide ng mga gamit na to. Dahil ayaw niyang umuwi sa kanila, ay bumukod siya nung makagraduate siya at nakahanap ng magandang trabaho. Si Jason naman ay nakatira sa apartment kasama siya. Siya ang nagbabayad ng lahat at walang kahit na pisong duling na contribution si Jason sa bahay. Grabe. Tingin lang naman, hindi ko naman sinabing bibili tayo.
Pati ba sa pagtingin-tingin bawal na? Ang higpit mo naman. Tapos ay iniwan siya nito sa daanan at naglakad ng mag-isa. Kaya mabilis niyang hinabol si Jason. Hinawakan niya ito sa braso. Jason, sorry na. Sige, pupunta tayo ron mamaya. Huwag ka nang magalit. Aniya sa lalaki. Malaking ngisi na sa labi ni Jason ang marinig iyon sa kanya. Pagkatapos nga ng trabaho nila ay nagtungo sila roon. Kaya ayaw niyo magtingin-tingin sa store ng mga sapatos kasama si Jason dahil alam niya na ang susunod na mangyayari kapag ginawa nila iyon. Hindi ko talaga gusto yung sapatos na binili natin ng nakaraan. Pero dahil bigay mo kaya pinipilit ko na lang na suotin. Itong sangto, mukhang maganda talaga sa paa. Feeling ko makakapaglaro ako ng mabuti rito. Baka nga manalo kaagad kami ng mga katim ko kapag itong suot ko. Ani Jason na nagsimula na namang magparinig habang hawak ang latest na sapatos sa mamahaling shoe store na yon. Akala ko ba titingin lang tayo, Jason? Sabi mo, 'di ba? Eritadong binaba kaagad ni Jason ang sapatos na hawak. Kung ayaw mong bilhan ako, sabihin mo lang ng diretsyo, hindi yung idadaan mo pa sa ganyan. Iyan na nga lang nakakapagpasaya sa akin ipagdadamot mo pa. Tapos tinalikuran na naman siya ni Jason. Kaya pikit mata niyang kinuha ang sapatos at dinala sa counter upang ipabalot. Labag man sa loob niya ay gagawin niya para sa lalaki. Dahil mahal na mahal niya si Jason at hindi niya kakayaning magalit ang lalaki sa kanya. Heto na, huwag ka na magalit dyan. Binawasan ko yon para sa upa ng apartment. Mag-i-explain na lang ako sa may-ari. Aniya sa lalaki. Lumaking ngisi ni Jason at kinuha sa kamay niya ang paper bag at saka binuksan kaagad ang paper bag at tiningnan ang sapatos sa loob. Excited na sinuot ng lalaking sapatos ngunit walang pakialam sa mga problemang kakaharapin niya matapos niyang bilhin ang sapatos na yon. Hindi lang naman ang apartment nila ang nabawasan ng budget, maging ang pagkain nila at pamasahe. Dahil hindi naman nagbibigay si Jason ng pera para sa pang-araw-araw nila. Madalas sa online sugal lang napupunta ang pera ni Jason na parati pang talo. Sa totoo lang ay stress na siya ngunit hindi niya kayang iwan si Jason. Pagkarating nila sa bahay ay kaagad na umalis ang lalaki para makipagkita sa mga kaibigan at ipagyabang ang sapatos na binili. Uuwi itong pagod mula sa laro at diretso nang matutulog pagkarating sa apartment. Ni minsan ay hindi na naglalambing si Jason sa kanya kapag nasa bahay sila. Saka lang siya nito nilalambing sa tuwing may gusto itong ipabili sa kanya. O may naispatan na naman itong latest na sapatos mula sa paboritong brand. Jason, gising na, malilate na tayo sa work. Aniya sa lalaki kinaumagahan. Kumilos ito, ngunit nagtalokbong lang muli ng kumot. Siya ang nagkumbinsi sa lalaki magtrabaho sa bangko. Dahil manager na siya roon, kaya't mabilis niyang naipasok si Jason bilang guard sa bangko. Kumain ka na, ipinagluto kita ng paborito mong tosino. Aniya sa boyfriend at nilagyan ng kanin at ulam ang plato, habang tila bad mood pa ito dahil ginising niya. Naalala niyang sa bahay ay mag-isang nagluto sa kusina ang kanyang kapatid, habang siya naman ay naghihintay lang sa silid habang kinakalikot ang kuko. Pero ngayong kasama niya si Jason at nakabukod na siya, ay siya na gumagawa ng lahat ng trabaho sa bahay. Mula sa hugasin, paghahanap ng ulam, pagluluto, paglalaba, at paglilinis ng buong bahay ay sa kanya lahat. Idagdag mo pang maging ang pag-aasikaso sa tuwing maliligo at magbibihis si Jason ay siya pa. Ani mo'y may anak siya dahil kay Jason. Bilisan mo na dyan at sabay na tayong papasok ngayon. Aniya kay Jason na wala pa ring imik. Sumakay sila ng jeep at habang nasa biyahe ay biglang tumawag pa ang kapatid. Oh, aniya sa iritadong tono. Ate, kulang ang pera ko para sa project namin. Pwede bang makahiram sa'yo pandagdag? Kapag nakasahod ako sa fast food na pinapasukan ko, babayaran ko rin kaagad. Paliwanag ng kapatid sa kabilang linya. Sige, nasa biyahe lang ako. Text na lang kita kapag magsisend na ako. Aniya. May part-time si Athena dahil ayaw nitong iasang lahat sa kanyang ama.
Hindi tulad niya na hindi sinubukang maghanap ng mapagtatrabahuan upang makatulong sa gastos, sa bahay at sa school. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Selvina Gamit ng Ramon Isabela at Bernadita Pangilinan ng GMA Cavite. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Tanggap niya na, siya talaga ang black sheep ng kanilang pamilya. Kaya nga pakiramdam niya ay kinakarma na siya. At ang karma na iyon ay si Jason. Bumuntong hininga siya at sinulyapan si Jason sa tabi. Habang hindi pa stable at kulang pa ang perang ipon niya, sisikapin niyang hindi muna mag-anak. Hindi pwedeng may isa na namang batang maghihirap katulad niya dahil sa maling desisyon niya sa buhay. Dumating sila sa bangko at nakita niyang may babaeng tinititigan si Jason. Iyon ay isa sa empleyado ng bangko. Bago itong pumasok sa bangkong iyon at aaminin niyang maganda ang babae at mas matangkad. Jason, pwesto ka na, magbubukas na tayo. Sita niya kay Jason upang maalis lang ang mga tingin nito sa bagong empleyadong babae. Okay. Nito na animoy wala pa sa sarili habang paalis. Sa kabilang banda ay tahimik naman at pinupuna ni Senyora Mara ang mga kilos ni Tonyo. Kanina pa ito panay ang buntong hininga. Tila malalim ang iniisip ng kanyang driver. Anong problema, Tonyo? Aniya sa lalaki. Kaagad itong lumingon sa kanya at kita ang gulat sa mga mata nito. Wala naman po. Iniisip ko lang ang mga anak ko. Nakapag-agahan na kaya sila o baka hindi, baka mas inuuna na naman nila ang trabaho nila kaysa sa mga katawan nila. Ani Tonyo na may pag-aalala sa mga mata. Kamusta na nga pala ang dalawang anak mo? Nasa bangko nagtatrabaho ang isang anak mo, diba? Aniya habang inaasikaso ang manok na nasa oven. Tumango si Tonyo. Ang totoo niyan ay natanggap siya sa bangko ninyo nung mag-apply siya roon. Manager na siya ngayon. Namilog ang mga mata ni Senyora Mara sa narinig. Aba, mabuti yun. Proud nga ako sa anak kong yun. Matalino kasi at masipag. Kaya ngayon maganda na ang buhay niya. Balang araw, yung si Athena naman ang susunod sa yapak ng ate niya. Makakahanap din siya ng magandang trabaho at magiging maganda na rin ang buhay niya. Wala na akong ibang pinapangarap para sa mga anak ko. Magkaroon lang sila ng magandang buhay. Bago man lang ako mawala, ayos na sa akin yun. Magaan ang giting pagkukwento ni Tonyo. Pareho tayo. Gusto ko rin na malagay na sa tahimik ang apo ko at masaksihan ko man lang muna na magkapamilya siya at makaragang apo ko sa tuhod bago ako mawala. Sana nga mangyari yon bago mahuli ang lahat. Nagbitiw ng tipid ng ngiti si Senyora Mara matapos sabihin yon. Aabutan niyo pa yon, Senyora? Ani Tonyo habang nakangiti. Ilang saglit ay tumunog ang oven, hudyat na ready na ang malaking manok na niluto roon. Sinadya ni Senyora na magluto ng dalawa. Binalot ni Senyora ang isang manok at isinilid sa plastic para iabot kay Tonyo. Heto iho, dalhin mo ang isang yan sa inyo. Tsaka kung magugustuhan ng anak mo ang isang yan. Aniya sa lalaki. Nako, salamat po. Naalala kong hinahanap-hanap ni Athena ang luto niyong manok nung huling pinadalhan niyo rin kami ng ganito. Kaya nga na-addict na sa ganito ang anak ko matapos yung matikman yung ginawa ninyo. Pag-amin ni Tonyo na natatawa pa. Hayaan mo at gagawan ko siya parate. Kaya lang huwag siyang masyadong kumain ng sobra-sobra nito, masama naman ang sobra. Aniya kay Tonyo. Sa totoo lang ay gustong makita ni Senyora itong bunsong anak ni Tonyo. Hindi niya alam kung bakit pero magaan ang pakiramdam niya sa tuwing napag-uusapan ng tungkol sa dalagang yon. Nalaman niya rin kay Tonyo
na maaasahan sa bahay ang babae at magaling din magluto. Sa katunayan, ay culinary ang kinuha nitong si Athena dahil sa nakahiligan nitong magluto. Naisip ni Senyora na siguro kaya gusto niyang makita ang dalagang iyon dahil katulad niya ay nakahiligan din itong pagluluto. Natitiyak niyang magkakasundo sila ng bunsong anak ni Tonyo. Bala ko tuloy na kunin ang anak mo bilang personal cook sa bahay na to. Sabihin mo ako kapag nakagraduate na siya ha? At sabihin mong dito muna siya mag-apply sa akin. Pagbibiro niya sa lalaki. Natawa rin si Tonyo. Sige po, total, hindi pa naman sigurado ang anak kong yun kung saan ba talaga siya tutungo pagkatapos niya makagraduate. Ang alam ko ay gusto niya lang talaga magluto at paborito niya ang bagay na yon. Nako, parang gusto ko na siyang makita ngayon agad, iho. Natutuwang sambit ni Senyora. Napakamot na lang sa batok si Tonyo. Parating nagkukwento si Tonyo tungkol sa mga anak nito, kung kaya't updated naman si Senyora tungkol sa mga nangyayari sa mga anak nito. Kaya lang matapos makagraduate nitong si Lucia, ay wala nang narinig si Senyora tungkol sa panganay ni Tonyo. Hindi niya alam kung ano nangyari sa isang yon. Madalas yan nahuhulog sa malalim na pag-iisip si Tonyo. Minsan, naisip niyang si Lucia na panganay nito ang iniisip ni Tonyo. Pakiramdam niya ay may problema ito at ng panganay nito ngunit hindi lamang nito masabi sa kanya. Gusto niyang makatulong, ngunit alam niyang pribado iyon at hindi niya na dapat pakialaman pa. Maghihintay na lamang siya na balang araw ay kukwento sa kanya iyon ni Tonyo. Salamat po sa manok, Senyora. Tsaka kung hindi na naman ako nito titirahan nitong manok. Natatawang wika ni Tonyo na tinaas ang supot na dala. Nako, mabuti pa sana 3 na lang ang niluto ko kung ganon. Namilog ang mga mata ni Senyora. Natatawa namang umiling si Tonyo. Nako, hindi na po, nagbibiro lang pero salamat po rito. Aalis na po ako. Akmang aalis na si Tonyo ngunit nagsalita siya. Tonyo! Kaya natigilan ito, bumaling ito sa kanya. Alam kong hindi ako dapat nakikialam sa problemang pampamilya. Ngunit dahil tinuring na kitang kapamilya at hindi ka na iba sa akin, ay ayoko nakikita kang parating may pinoproblema. Pwede mong sabihin yan sa akin at makikinig ako. Wika niya habang may bakas ng simpatiya sa mga mata. Umiti lamang si Tonyo. Wala pong problema, Senyora. Salamat sa pag-aalala. Maraming salamat din po sa mga tulong ninyo at ng pamilya ninyo. Salamat sa pagtanggap sa akin at sa mga anak ko nung nangangailangan ako. Marami na po kayo na itulong sa akin. Sapat na po ayon. Ngumiti si Senyora at napabuntong hininga. Kung ganon ay huwag kang mahihiyang sabihin sa akin kung may problema ka. Hindi ako mapapagod na tumulong hanggat kaya. Tumangutango si Tonyo at umalis na. Samantalang nananatili namang nakatanaw si Senyora Mara habang papalayo si Tonyo at hanggang sa maglaho ito sa may gate. Hindi niya alam kung bakit pero nitong mga nagdaang araw ay bigla na lang siyang kinakabahan na animoy may kinakakatakutan siya. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda. Ngunit hindi niya alam kung kanino iyan mangyayari. Mukhang imposible ngunit gusto niyang paniwalaan ang instinct niya na dahil minsan ay tama iyon. Huwag naman sana. Aniya sa sarili at bumalik na sa loob. Grandma, you may sit here. Formal na nagilan ng upuan ng kanyang apo. Salamat, apo. Aniya at naupo sa upuang hinila ng apo para sa kanya. Kamusta po, Grandma? Anito na kaagad na nagtaas ang kamay para sa tubig habang naghihintay para sa pagkain nila. I am good, apo. Kamusta naman ang CEO namin? Masyado bang busy sa work? Don't push yourself too much. Mas importante pa rin ang kalusugan. Aniya sa binatang apo. I'm good, Grandma. I have a lot of work to do but I'm fine. Kaya ko naman kahit medyo nakaka-pressure. While doing everything in the company, I can't imagine what you've been through while raising me and running the business at the same time. Ani Lucian habang nakatitig sa kanya. Baka sa mga mata ng apo ang pagmamalaki dahil sa nagawa ng lola. It's fine, I can handle that, apo. Nasanay na rin, pero aaminin kong talagang mahirap.
Ani Senyora Mara. Girls are born to be fighters. We can handle pressure and stress alone, so no problem. Nagbitiw ng tipid ng ngiti ang pinata, tumango. Naaalala ni Senyora Mara ang nakaraan ngayong nakita niya ulit ang apo. Ilang taon na rin ang nagdaan nung huling makita niya ang anak niyang si Ricardo kasama ang asawa nitong si Alice. Dinala ng mag-asawa ang anak nitong si Lucian sa kanya. Nang mamatay ang kanyang asawa ay mag-isa na lamang siyang nanirahan sa mansyon. Bumukod sina Ricardo kasama ang asawa nito. Ma, katulad na napag-usapan natin, dinala po namin si Lucian ngayon. Ani Ricardo ng isang gabi at dumating ito sa pintuan ng mansyon kasama ang apo niya. Nako, walang problema. Ano ba naman kayo? Apo ko yan eh. Aniya sa mag-asawa tsaka kinuha ang apo na tulog na tulog. Dahil may edad na siya, ay ang anak na si Ricardo nang may hawak ng kumpanya. Malaki ang pasasalamat niya sa mag-asawa dahil talagang malaki ang naitulong ng mga ito pagdating sa kumpanya niya. Mama, salamat po ha. Parati na lang kaming abala nitong asawa ko. Ngayon lang talaga kami magkakaroon ng pagkakataong makapagbakasyon saglit. Babalik din kaagad kami, matapos lamang ng isang linggo. Paliwanag ni Alice. Bumuntong hininga naman siya. Ano ba naman kayo? Hindi naman ako ibang tao. Ayos lang. Kahit isang taon niyo pang iwan sa akin ang apo ko. Nagtawanan ng mag-asawa bagong tuluyang sumakay ito ng sasakyan patungo sa airport. Papunta ng Japan ang mga ito at sa isang linggo gagala ang dalawa. Para iyon sa anniversary ng mga ito na matagal nang pinagplanuhan ng mag-asawa. Matagal nang sinabi ni Ricardo sa kanya ang tungkol sa plano ng mga ito. Masaya siyang sa wakas ay matutupad na iyon ngayon. At sa kabila ng busy na schedule ay nagkaroon ng kahit kaunting pagkakataon ng dalawa upang bigyan ng panahon ang mga sarili. Hanggang sa malaman na lamang ni Senyora Mara na inambush ang sinakyan ng mag-asawa at pinatay pareho. Bago umalis ang dalawa ay kinabahan na siya at iyon na nga ang nangyari. Nalaman niyang patay na ang dalawa. Tuluyan na ngang naiwan sa kanyang apo. Dahil doon ay siya nang tumayong ina at ama ng bata. Siya nang nag-asikaso at nagpalaki dito. Napilitan siyang pamahalaan muli ang negosyo. Kasabay niyon ay inalagaan niya si Lucian. Nagpapasalamat siya at lumaking malusog ang bata at hindi nagkaroon ng sakit. Hindi siya nito binigyan ng problema. Noong tumungtong sa edad na 25 si Lucian, ay saka siya tuluyang nakaranas ng kaginhawaan. Maaga nitong pinag-aralan ng kanilang negosyo matapos ang pag-aaral nito sa college. Pangarap ng kanyang apo ang maging CEO ng kanilang kumpanya. Siya ang ginawa nitong role model sa pangarap na yon. Hanggang sa huli ay natupad niya iyon. At ngayon, ito na ang CEO ng kumpanya nila. Matapos ang mahabang pagbabalik tanaw, ay natagpuan niyang muli ang sarili na nasa harapan ng apo at pinakikinggan ang mga kwento nito tungkol sa mga nangyari sa buong araw. Iho, ngayon sa edad mo, pwede ka na mag-asawa at bumuo ng pamilya. Aniya na nakangiti. Huminga naman ng malalim ang binata bago nagsalita. Grandma, busy pa ako. Tsaka, hindi pa ako handa sa bagay na yan. Formal at walang bahid na pag-aalinlangan na sabihin niya ng apo. Seryoso at hindi kailanman nagbiro itong apo niya. Talagang namana ito ng ugali ng lolo nito. Seryoso ang kanyang namayapang asawa. Katulad ni Lucian, kaya hindi siya nagkamaling isunod sa pangalan ng asawa niya ang kanyang apo. Pero sana naman, huwag mong masyadong paghintayin ng grandma mo, matanda na ako. Ano ba naman yung makarga ko man lang ang apo ko sa tuhod bago man lang ako mamaalam? Natatawa niyang wika. Don't say that, Grandma. Maaabutan mo pa yon at haba pa ang buhay mo. Hindi pa sa ngayon pero balang araw makakahanap din ako ng babaeng alam kong mamahalin ko at mamahalin ninyo. So ngayon, yung business mo nang aatupagin ko. Nito sa formal na boses. Tumangutango naman si Senyora Mara. Napagtanto niyang maaasahan talaga ang apo niyang to pagdating sa pagdedesisyon. Hindi niya lang inaasahan na maaga itong magiging mature. Maaga nitong pinasa ng kumpanya ng nag-iisa.
Kahit kailan ay hindi ito nanghingi ng tulong sa kanya pagdating sa negosyo. Self-study ang ginawa nito at nananalaytay nga sa kanilang dugo ang pagnenegosyo. Dahil kahit hindi niya tinuruan si Lucian, ay kaagad nitong natutunan ng mga pasikot-sikot sa sarili nitong paraan. Sinamahan siya ng apo patungo sa mansyon. "Good evening po, may babalikan lang po ako sa office. Mauna na po kayo matulog, Grandma." Nito nang makarating sa main door. "Sa susunod ay dalhin mo na lang dito sa bahay para hindi ka na balik ng balik, apo. Pagod ka na nga sa maghapon tapos kailangan mo pang bumalik doon. Magpahinga ka na rin. Importante yon." Niya na may pag-aalala sa mga mata. "I will, Grandma. Bukas ko na lang dalhin. Magpahinga na po kayo." Nito sa kanya at giniya na siya para pumasok sa loob. Kumuway ito at kalaunan ay sumabay na sa pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Inihatid niya ang papalayang sasakyan ng kanyang apo. Naalala niya kung paano niya ihatid ng tingin noon ang sasakyan ng mga magulang ni Lucian. Bumuntong hininga siya nang maalala na naman ang mga magulang ng kanyang apo. Samantala, isang umaga ay maagang umakyat ang stress sa katawan ni Lucia nung puntahan siya ng maaga ng kapatid. Nakalimutan niyang sinabi niya nga pala sa kapatid na magpapadala siya at pauutangin niya ito para sa project na to. Ngunit hindi niya kaagad napadala at naibigay niya sa boyfriend niya. "Wala na nga, bakit ba ang kulit mo? Umuwi ka na lang muna o di kaya kay tatay ka manghingi ngayon. Tsak magbibigay yon. Ngayon ka lang naman lalapit sa kanya. Tsaka tatay naman natin siya, responsibilidad niyang gastosan ka, no?" Pagtataboy niya sa kapatid na nagtungo pa talaga sa bangko para lamang makausap siya. "Ate naman, ngayon ko yung gagamitin. Sa tuition ko dinagdag yung pera ko nung nakaraan dahil umasa akong tutuparin mo sinabi mong pauutangin mo ko. Baka naman pwedeng hanapan mo ng mauutangan dyan. Tulungan mo naman ako." Maiiyak na si Athena habang nagmamakaawa sa kanya. "Abay, kasalanan ko pa ngayon. Bakit di ka nag-ipon? Gastos ka kasi ng gastos. Hindi ka ba lang talaga nag-isip na balang araw darating yung ganitong pagkakataon, ano?" Sumbat niya rito. "Gastos ng gastos? Kailan ba ako gumastos para sa sarili ko? Hindi nga ako makabili ng bagong maong pang-eskwela. Nakikihiram nga lang ako ng phone sa kaklase ko para lang makapag-research. Bakit ikaw? Gastos ka ng gastos dyan sa batugan mong boyfriend. Sinumbatan ba kita? Ngayon lang ako lumapit sa'yo dahil gipit na gipit ako Pinaasa mo ako tapos ikaw pa tong galit." Iritadong tugon naman ni Athena. Galit na tinulak niya ang kapatid. Ano bang pakialam mo kung gastusan ko ang boyfriend ko? Sino ka ba, ha? Kapatid lang kita. Hindi ko hinihingi sa'yo yung pinanggagastos ko sa boyfriend ko. Di magpaloko ka sa kanya forever. Para namang may pakinabang ng lalaking yun, pineperahan ka lang naman nun. Ang talino mo sa math pero ang bobo mo sa pag-ibig. Akala mo ba talaga loyal yan sa'yo? Pinupormahan yan si Belle kahapon sa school. Bulalas ang kapatid. Napuno na siya at akmang sasabunutan ng kapatid ngunit dumating ang pamilyar na kotse. Kaagad siyang umayos ng tayo sa labas ng bangko at kaagad na lumapit sa pamilyar na kotse na dumating. Ang kanilang CEO ang dumating. Sa isang buwan ay bumibisita ito sa mga branches ng bangko. Maliban sa mga bangko ay ito rin na nagpapatakbo sa construction business ng mga to. Abala ito kung kaya minsan lang nagbibisita ang mga bangko. Sinulipan niya si Athena na nakabusangot na nakatayo sa tabi ng building. "Good morning po, sir." Nakangiting bungad niya sa CEO nila. "Good morning. Please ready the files that I need. Pupuntahan ko pang ibang branch." Seryoso ang boses na utos ng CEO na si Lucian. "Copy, sir." Aniya at kaagad na tinawag ang mga staff upang ipunin ang mga records na kailangan ng CEO for brief meeting. Sa kabilang banda ay iritadong nag-aabang si Athena sa labas ng bangko. Di bali nang hindi siya makakuha ng pera. Ang importante ay makaisa siya at mapuruhan niya man lang ang Jason na yon sa kahit na anong paraan. Naiirita na siya sa lalaking yon. Alam niya lahat ng kalokohan ng lalaking yon. Samantalang, nagbubulag-bulagan lamang ang kapatid niya. Ilang saglit ay lumabas ng bisita ng bangko.
Kilala niya ang lalaki. Iyon ang CEO ng bangko na pinapusukan ng kanyang ate. Mabilis siyang humarang sa lalaki. Wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin nito pero gagawin niya ang lahat para masira lamang ang image ng Jason na yon. Pasensya na po, sir. Aniya sa lalaki. Gwapo ito, matangkad at maputi. Aakalain mong anak banyaga ang lalaki dahil sa features at height nito. Huwag kang humarang, miss. Padaanin mo si Sir Lucian. Ano naman ang tuuhan ng lalaki? Teka lang, may gusto lang akong sabihin sa kanya. May tapang sa boses niya nang sabihin iyon sa harapan ng lalaki. Kumunot naman ang noo at nakapadungaw sa kanya na animoy isa lang siyang maliit na langgam sa harapan nito. What is it? Faster, I don't have time to waste. Nito sa seryosong boses. Tumikim siya at nagsalita. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po dapat tumatanggap ng basta-basta ang bangko ninyo ng tauhan. Kailangan matino po ang tinatanggap ninyo. Nanatiling kunot ang noo ng lalaki. Tila hindi pa rin gets ang sinasabi niya. Ang ibig kong sabihin, may tauhan po kayong babaero. Dishonest, gold digger at tamad. Malaking kasiraan po yun sa bangko ninyo kung may ganong tauhan kayo. Aniya. And? Nitong napakunot pa rin ang noo. At parati rin siyang uma-absent pero hindi pa rin siya natatanggal. Marami po siyang flaws pero hindi nakikita ng kumpanyang yon kaya ako na magsasabi sa inyo, tanggalin niyo lang lalaking yon. Namewang siya sa harapan nito. Pinagmasdan siya ng lalaki at ilang saglit pa ay nagsalita. Talk to the manager kung ganon. Tapos ay tinalikuran siya nito at mukhang wala namang pakialam sa sinabi niya. Pero sir, girlfriend niya ang manager. Nasabi niya nang wala sa oras. Kaagad siyang napatakip ng bibig. Kaya lang, huli na at narinig na nito ang sinabi niya. Sa isipan niya ay binabatukan niya na ang sarili. Ang gusto niya lang naman ay matanggal ang Jason na yon pero mukhang pati ang kapatid niya ay mamimiligro pa dahil sa kapalpakan niya. What? Nito sa seryosong boses. Namilog ang mga mata niya. Wala po. Aalis na po pala ako. Joke lang po yun. Kalimutan niyo na po yun. Patawa-tawa pa siyang tumalikod ngunit natigilan siya nang mahawakan siya nito sa braso. No, come with me. Babalik tayo dito mamaya. Sasabihin mo sa akin ang alam mo, babae. Nito sa baritonong boses na animoy nagbabanta sa kanya. Patay. Naibulong niya at naipikit sa iritasyon. Gaka ka talaga, Athena. Gaka ka. Bulalas niya sa isipan. Isinakay siya ng gwapong CEO sa mamahalin nitong kotse. Feeling niya ay nakidnap siya nang wala sa oras. Halos maglumuhod naman si Athena kanina para hindi sila bumalik sa bangko. Kaya lang ang ending ay sa opisina ng binata sila nagpunta. Ganito po kasi yun, sir. Yung guy na guard ng bangko ay red flag. Tapos yung ate ko naman, uto-uto. Tapos tong ate ko kinukonsinti niya yung guy na yon. Pero nagmahal lang naman po ang ate ko, sir. Wala po siyang kasalanan talaga. Tao lang siya. Yung katangahan niya po, talent niya po talaga yon. Pag-explain niya. Nanatili namang nakapangulong baba ang binata habang nakatitig sa kanya. Sa totoo lang ay hindi niya rin talaga carry ang atmosphere, lalo pat nakatitig si Lucia ng mariin na animoy tutunawin siya. Pwede bang exempted ng ate ko rito? Pwede yung gago na Jason na lang? Niya at gumisi na may alanganin. Nanatiling malamig ang aura ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Kanina pa siya tinititigan nito at kanina pa siya nagsasalita at nag-e-explain. Halos ilang beses niya nang sinabi sa lalaki na tanga ang ate niya at baka sakaling pagbigyan siya. No? Iyon ang sagot nito sa huli. Sir! Bulalas niya. Biglang nagpatuloy na ito sa pagtatrabaho hanggang sa nabaliwala na siya. De bale, liligawan niyang lalaki at hindi siya titigil hanggang sa sumang-ayon ito. Samantala, sa kabilang banda ay mag-isang nagtungo sa mall si Senyora Mara.
Nalalapit na ang kaarawan ng apo kaya't kailangan niyang maghanap ng regalo para rito. Naisip niyang magtungo sa tindahan ng mga relo. Tumingin-tingin siya sa mga nakadisplay. Kaya niyang bilhin kahit ilan pang gustuhin niya. Pero, hindi niya naman alam kung anong disenyo ang gusto ng kanyang apo. Hanggang sa napansin niya ang isang relo na nasa gilid. Unang tingin niya pa lang ay ang apo niya kaagad ang naalala roon. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nilapitan iyon. Kaya lang bago pa siya makalapit ay isang babaeng may magarang damit ang mabilis na nagsalita pagkalapit. Ito rin. I want this. Nito sabay turo sa relong gusto niya. Natigilan siya at nalaman na hindi lang iyon ang relo na iyon ang gusto nitong kunin, kundi pati ang iba rin doon. Wala na siyang ibang mapagpipilian pa. Gustuhin niya mag-order na lang online, hindi na naman agad yun makakarating. Bukas na ang birthday ng apo, kaya dapat naka-ready na. Miss, may iba pa ba kayong ganitong design? Niya sa sales lady. Ma'am, mabilis na lumapit ang babae. Itong ganito, may isa pa ba kayo nitong ganito? Tinuro niya ang relong nakuha na ng isang customer. Naku ma'am, limited edition lang po yung isang yan eh. Isa na lang ang naiwan sa 3 stock namin. Yan na lang po talaga. Nito. Napabuntong hininga siya at napatingin sa babaeng sosyaleng manamit. Ilang saglit ay lumapit siya sa babae. Hello ma'am, pwede ko po ba kayong makausap saglit? Niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Alam niya kung bakit gano'n itong tumingin. Dahil simple lang ang pananamit niya at hindi siya tulad nito. Alam niyang minamata na siya nito. Kaya lang gusto niyang mabili ang relo para sa apo niya. Hindi na, dito mo na sabihin. Mataray na sabi ng babae sa kanya. Kung ayos lang sana, gusto kong bayaran na lang sa'yo ang relo na yon. Tinuro niya ang relo na tinuro nito kanina. Kumunot ang noon nito at bumakas ang iritasyon sa mga mata. Anong tingin mo sa akin? Mahirap para bigyan mo ng bayad? May asawang foreigner ang anak ko at retired US Navy yon. Maraming pera. Kaya kong bilhin kung ano man ang magustuhan ko sa store na to. At yung relo na yon? Never. Hindi ko ibibigay yun sa'yo. Bulalas ang babae na taas na upa. Natigilan siya nang sabihin iyon ng babae. Wala naman siyang sinabing mahirap ito o ano. Hindi naman siya nang-iinsulto pero ibang pagkaintindi nito. Magkano bang pera mo? Kita mo ba yan sa pagbebenta ng mga bote at lata? Kung ako sa'yo, huwag mo nang balakin. Hindi mo afford yan, ano? Nito at namewang. Napabuntong hininga siya at saka nagsalita. Ma'am, kaya ko pong bayaran yan. Pero naunahan niyo po ako. Gusto ko lang sanang makuha yung relong yan para sa apo ko. Kaarawan niya bukas at wala akong pakialam. Kung sino man yung apo mong yan, bilhan mo na lang ng mumurahing relo sa bangketa. Tsak naman ako, yun lang ang kaya ng pera mo, no? Nito, tsaka inutusan ng mga staff na balutin na kaagad ang relo na gusto nitong bilhin. Hanggang sa ilang saglit ay dumating ang dalawa niyang tauhan. Senyora Mara, may iba pa po ba kaming dadalhin? 6 tauhan niya na naka-uniforme. May titignan pa ako. Niya sa mga to at ngumiti. Namilog ang mata ng babaeng nagtaray sa kanya kanina. Hindi nito akalaing may tauhan pala siya at mukhang well-trained ang mga tauhan niya base sa build at aura ng mga to. Lumapit ang isang sales lady kay Mara. Madam, may iba pa po kaming limited stocks na hindi pa nakadisplay, baka gusto niyong makita. Ngumiti siya sa sales lady at sumunod. Nakahanap nga siya ng mas magandang relo sa bodega ng mga ito. Nagpasalamat siya sa sales lady kalaunan. Nakita na babaeng mataray ang dala niyang relo na mas maganda pa kaysa sa mga nabili nito. Bes, gusto ko rin ng ganun. Ipakita mo sa akin ang mga nakatago ninyong relo rito. Kaya ko rin bumili ng ganun. Gusto mo doblehin ko pa ang presyo. Mayabang nasambit ng babae sa mga sales lady habang paalis na siya. Napapailing na lamang siya ng palabas na ng store hanggang sa makapasok siya sa kotse nila. Maiilang na palingon sa gawin niya, lalo pat isa sa mamahaling sasakyan ang sinakyan niya. Hindi niya lubos akalaing nakadepende sa estado ng buhay ang trato ng mga taong nasa paligid mo.
Kapag simple at mukhang mahirap ka, ay mamatahin ka. Kapag mayaman ka, ay irerespeto ka. Naisip niya kung bakit ganito nakapangit ang mundo. Kinuha niya ang phone niya upang tawagan ang apo. May kaibigan akong isasama ngayong gabi. Ipapakilala ko siya sa inyo. Ani Lucian sa kabilang linya nang magkausap sila. Napangiti siya. Mukhang may excitement sa tono ng apo. Nakakapanibago. Love, sabi mo sa restaurant tayo ngayon. Nangako ka kanina, ha? Ani Jason habang pauwi na sila. Pumayag lang naman siya kanina sa resto dahil pinilit siya nito at nagsimula na naman itong magparinig sa kanya. Pero pwede bang sa karinderya naman tayo next time? Alam mo namang marami pa tayong bayarin ngayon. Ngayon darating yung bill ng kuryente natin kaya hindi tayo pwedeng gumastos ng todo. Tsaka magbabayad pa ako kay Aling Linda sa apartment natin. Ano ba naman yan, love? Bakit pa feeling ko sinusumbatan mo na ako ngayon? Gusto ko lang naman kumain. Ang dami mo na kaagad na sinabi. Sabihin mo lang kung ayaw mong magresto tayo ngayon. Maiintindihan ko namang tinitipid mo na ako dahil mas priority mo ang mga pampaganda mo. Nito na mo nangungonsensya pa. Love naman. Siyempre kakain tayo ngayon. Tara na, huwag ka nang magtampo. Niya at niyakap ka agad ang braso ng boyfriend. Yan naman pala ang dami mo pang sinabi kanina. Nito kahit pinagbigyan niya na. Ito mismo ang nag-order ng marami pagkarating nila. Tiningnan niya pa lang ang napakaraming pagkain sa mesa ay parang mahihimatay na siya. Feeling niya, hindi niya kayang tingnan ang resibo mamaya. Baka tuluyan na siyang mahimatay sa gulat. Habang ganadong kumakain ng boyfriend niya, ay biglang tumunog ang phone niya kaya agad niyang sinagot hanggang sa nalaman niyang rescue ang tumatawag sa kanya. Nandito ang numero sa phone ng biktima. Kaano-ano kanya? Na-aksidente kasing may-ari ng phone na to. Ani ng lalaki sa kabilang linya. Natigilan siya at ilang saglit pa bago niya naitanong ang pangalan ng ospital na pinagdalhan sa ama. Hoy Lucia, saan ka pupunta? Hoy, sino magbabayad nito? Sigaw ni Jason na hindi niya pinansin at nagmamadali nang umalis doon. Mabilis siyang pumara patungo sa ospital. Mabuti na lamang at nakasakay siya kaagad. At kaagad din siyang nakarating sa kinaroroonan ng ama. Naabutan niya itong tulog at may sugat sa noo. Maliban doon, ay wala na itong ibang sugat na pinagpapasalamat niya. Nasaan si Athena? Ilang saglit ay nagising ang ama at iyon na kaagad ang tinanong nito. Dati-rate ay siya ang kaagad itong hinahanap. Ngunit ngayon ay si Athena na lamang. Parang may kirot sa puso niya ng dahil doon. Darating siya maya-maya tay. Magpahinga lang muna kayo. Kakausapin ko ang doktor sa baba ngayon. Aniya. Huwag mo nang sabihin sa kapatid mo at ayoko mag-alala siya. Problema lang yun. Baka nasa school pa o trabaho yan ngayon. Nito. Bumaba siya upang kausapin ng doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Sinabing minor injury lang ang nakuha ng ama niya dahil hindi naman ganong kalakas ang impact. Nagpasalamat siya dahil doon. Kaya lang pag-akit niya tungo sa room ng ama ay nagulat siya na makitang may mga pulis na nakaantabay sa kanyang ama. Bakit po? Ano pong kasalanan ng tatay ko? Niya na nagtataka habang nakatingin sa mga ito. Miss, yung biktima ay nasa paggamutan din na to. Nakabangga ang iyong ama at gusto namin siyang kuhanan ng pahayag tungkol sa kaso kaya kami nandito. Ani ng isang pulis. Kabado siya ng balingan ng kanyang ama. Ayon sa mga pulis ay inimbitahan ng kanyang ama sa pulisya kapag maayos-ayos na ang kalagayan nito. Tay, ano bang sinasabi ninyo? Hindi pa kayo okay. Niya nang sabihin ng kanyang ama na pwede na itong magtungo sa ospital. Hindi na dapat itong patagalin. May nadamay dahil sa kapabayaan ko. Kaya kailangan kong harapin ang mga magulang ng estudyanteng nabunggo ko. Seryoso ang ama nang sabihin nito iyon. Kaya ng gabing iyon ay nagtungo nga sa pulisya ang kanyang ama. Ngunit hindi na pinalabas ang kanyang ama ng gabing iyon. Nanatili ito sa selda ng estasyon hanggang kinabukasan.
Umaga na nang malaman ni Athena ang nangyari sa ama at iyak ito ng iyak nang makita sa loob ng selda ang ama. Bakit naman po kayo nag-drive ng antok? Pwede naman po kayong umidip saglit para hindi kayo maaksidente. Umiiyak pa rin na sabi ni Athena. Habang nasa tabi lamang siya, tahimik na nakikinig sa dalawa. Maging siya ay hindi matanggap na nasa selda ng ama. Gusto niyang mailabas agad ito, ngunit malaking halaga ang piyansa na hinihingi ng pamilya ng biktima. Pagka-uwi pa niya kinabukasan ay galit na si Jason ang sumalubong sa kanya. Nakalimutan niyang iniwan niya ito sa restaurant nang tumawag ang rescue sa kanya. Alam mo bang 5,000 ang halagang nabayaran ko sa restaurant? Mabuti na lang at malapit ang bangko ro, nakapag-withdraw ko kaagad. Nakakahiya. Akala tuloy nila scammer ako. Bulala si Jason at iritado pa rin. Sorry, may problema lang ako. Bigla ako nakalimutan. Nakalimutan? Ang sabihin mo, tinakasan mo lang ako. Kunyari may panglibre pero wala naman pala. Sa susunod, huwag ka nang magyaya ng resto kung wala ka namang pambayad. Nakakahiya. Ako pa talagang tinawag nilang scammer. Ikaw naman ang nagdala sa akin doon. Nito sa galit pa ring tono. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi siya kinibo ni Jason matapos yon. Kaya napilitan siyang bilhan na lang ulit ito ng sapatos. Saka lang ito nakipag-usap sa kanya. Mas lalong wala siyang maipon para sa piyansa ng kanyang ama dahil sa mga pinanggagawa ni Jason. Halos lahat ng sahod niya ay napupunta sa lalaki. Kaya mas lalong napatagal ang pagstay ng ama niya sa bilangguan. Ate, hindi ba kaagad makakalabas si tatay? Nakita ko yung nilipatan niyang selda, sobrang sikip. Hirap na si tatay ron. Hindi ko rin siya madalaw agad dahil malayo. Anong gagawin natin, ate? Umiiyak na sumbong ng kapatid sa kanya. Tumigil ka, Athena. Naghahanap naman ako ng paraan dito. Akala mo ba talaga nagpapabaya ako rito? Iniisip ko rin kung paano makalabas si tatay, ano? Maghintay ka lang. Dahil hindi madaling mag-ipon para sa piyansa niya. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Niya sa iritadong boses. Nang malaman ni Senyora Mara ang nangyari sa driver, ay kaagad na kinontak ng Senyora ang private attorney upang matulungan si Tonyo. Hindi inasahan ni Senyora na bigla itong mangyayari kay Tonyo. Maingat naman sa pagmamaneho ang lalaki, ngunit nakakapagtaka na bigla itong naaksidente. Nakatulog si Mang Tonyo nung nagdadrive siya. Siguro'y wala siyang maayos na tulog bago pumasok sa trabaho. Mabuti na lang at hindi naman malala ang injury niya. Ani ng apo niyang si Lucian. Alam ng kanyang apo ang nangyari dahil ang nililigawan nito ay ang anak ni Tonyo na si Athena. Hindi niya inasahang sa lahat ng babaeng nakilala ng apo ay kay Athena lang pala ito babagsak. Masaya naman siyang malaman niyon. Walang mapagsigla ng tuwa sa puso niya lalo pat ang katulad ni Athena ang babaeng pinapangarap niyang magustuhan ng kanyang apo. Ngayon ay mismong si Athena pang binigay ng tadhana sa kanila. Katulad niya ay nag-aalala din ang kanyang apo sa ama ng babaeng gusto nito. Kaya nga, pwedeng magpiyansa para makalaya si Mang Tonyo. Mabuti na lang at may magagawa pa tayo para makalabas siya. Ani Lucian. Bukas na bukas din ay pupunta ako sa bangko para mag-withdraw at titiyakin ko makakalabas ka agad si Tonyo. Kawawa naman si Tonyo at ang mga anak niya. Awang-awa na sambit ni Senyora Mara. Kaya nga kinabukasan ay nagtungo ka agad siya sa bangko. Ngunit hindi naman inaasahan ni Senyora Mara ang nangyari. At ang isang mas hindi inaasahan ng Senyora ay ang mismong anak nitong si Lucia ang nambastos sa kanya. Nakilala niya ito sa morgue. Umalis ka agad siya sa morgue matapos ang nangyari. Ngunit nagpakita siya sa lamay ni Tonyo. Sinong mag-aakalang sa kabaong niya huling makikita si Tonyo. Kaya pala siya kinakabahan nung huling beses na nagkausap sila nito. Dahil iyon na pala ang huling beses na makakausap niya ang driver. Kung sana, kaagad niyang napalabas ang lalaki. Hindi sana iyon nangyari rito. Kahit ang sarili niya ay sinisisi niya sa nangyari kay Tonyo. Sa kabilang banda ay tahimik naman na nakikinig si Lucia sa mga dumalo sa lamay ng ama. Kanina po gustong kausapin ni Lucia ang kapatid ngunit hindi niya ito makausap. Halatang iniiwasan siya ni Athena. Alam niyang malaki ang naging kasalanan niya sa nangyari sa ama niya. Kahit pwede naman siyang mag-ipon na hindi niya ginawa dahil
mas priority niya si Jason. Kung sana maaga niyang nailabas ang kanyang ama, di sana'y buhay pa ito hanggang ngayon. Napag-initan ito sa kulungan at humantong sa ganito. Tumulo ang luha niya habang nakatanaw sa kabaong ng kanyang ama. Nakikiramay kami, Lucia. Ani ng isang kapitbahay nila nakakarating lamang sa lamay. Salamat po, ani niya sa babae. Pagkatapos ay nilingon niya ulit ang kinaroroonan ng kapatid. Hindi pa rin sila nito pinapansin. Hanggang sa dumating na ang araw ng libing ng kanilang ama. Umuulan na yon mga bandang hapon. Dumating si Senyora Mara at halos hindi siya makatingin sa matanda. Hanggang sa mga oras na yon ay abot langit pa rin ang hiyang nararamdaman niya matapos ang ginawa niya noon. Araw-araw niyang pinagsisisihan ang mga nagawa niya. Ito ang lahat ng laman ng donation box, Athena. Aniya matapos ang libing. Naisip niyang ibigay iyon sa kapatid upang ito nang bahalang magdesisyon kung saan ito gagamitin ang pera. Sa'yo na, nito sa malamig na boses. Mas mabuting ikaw nang humawak niyan. Ikaw nang bahala kung saan magagamitin. Niya sa kapatid. Hindi pa rin ito nagsalita at patuloy lang na nagliligpit ng mga gamit nito na dadalhin. Ang alam niya ay nakatira na ang kanyang kapatid kay Lucian, ang apo ni Senyora Mara. Balita niya ay ito na rin ang tumulong sa kapatid niya sa pagpapaaral rito. Masaya siyang nakatagpo ng mabuting lalaki ang kanyang kapatid. Kumpara sa kanya, maswerte pa rin ang kanyang kapatid. Athena, sige na, kunin mo na. Huwag na. Ano pong paggagawa ng perang yan kung wala na si tatay? Ano pong paggagamitan ko dyan? Tsaka, baka gusto mong kunin. Ibigay mo na lang yan kay Jason. Total, siya naman ang priority mo, diba? Nagbitiw ng sarkastikong ngisi ang kapatid. Natigilan siya at napayuko. Sorry sa lahat. Aaminin ko kasalanan ko. Kung sana kaagad ako nakapag-ipon. Kung sana kaagad kong nailabas si tatay sa kulungan. Kung sana hindi na lang ako umalis ng bahay. Hindi sana nagkakaganito ang lahat. Tumulo ang luha niya at hindi matingnan ng kapatid matapos sabihin ng mga yon. Nagpatuloy sa pagliligpit si Athena. Sana maaga mong napagtanto ang mga yan. Hindi yung kung kailan wala na si tatay saka ka magdadrama ng ganyan. Minsan nakakairitang marinig kay tatay ang pangalan mo. Parati ka na lang yung bukang bibig simula nung umalis ka. Samantalang ikaw, nagpapakasaya ka kasama ang lalaking gold digger na yon. Araw-araw iniisip ka ni tatay. Pero ikaw, wala kang kwenta. Baliw nito sa kanya. Hindi siya makapagsalita dahil tama naman ang mga sinabi nito. Hindi siya makapagreklamo dahil lahat ng yon ay aaminin niya ang kasalanan niya. Magkanya-kanya na tayo simula ngayon. Total, sinimulan mo naman to, diba? Iniwan mo kami ni tatay. Pagkatapos mo sa pag-aaral at nakagraduate, tinalikuran mo kami kaagad. Ni hindi mo malang kami kinamusta kung ayos lang ba kami. Nakakuha ka ng magandang trabaho. Salamat kay tatay. Salamat sa lahat ng pagsisikap niya para sa anak niyang walang utang na loob. Tumulo ang luha ng kanyang kapatid matapos nitong sabihin niyon. Maging siya ay tumulo ang luha nang tuluyan na siyang tinalikuran ng kapatid. Natulala na lamang siya at hindi na nakahuma sa kinatatayuan. Kumuyom ang kamao niya, hawak ang sobre na mula sa donation box. Imbes na dalhin iyon ay inilagay nito sa sobre sa ilalim ng mga damit sa cabinet. Ang cabinet ng kanyang ama, binuksan niya iyon at pinagmasdan ng mga damit na madalas itong gamitin sa tuwing papasok sa trabaho. Animoy, andun pa rin ito dahil amoy na amoy niya pa rin ang kanyang ama sa mga damit nito roon. Tatay, patawarin niyo po ako. Patawad kung hindi ako naging mabuting anak. Aniya habang humahagulhol. Tila lantang gulay na umuwi si Lucia sa apartment na tinutuluyan niya. Parang gusto niyang magpahinga na kaagad. Ilang gabi siyang walang tulog dahil sa lamay. Gutom na gutom din siya at gustong makakain kaagad. Kaya lang nagulat na lang siya nang may makitang heels sa labas ng kanilang apartment. Hindi niya maalalang may ganoong klase siyang sandals.
Kabado siyang nagtuloy sa loob hanggang sa nagtungo siya sa silid nila ni Jason. Ngunit tila binagsakan siya ng malaking tipak na bato sa kanyang katawan nang maabutan niya mismo ang paghahalikan ni na Jason at ng bagong kasama nila sa bangko. Yung sexing babaeng parating sinusulipan ni Jason noon sa ting papasok sila sa trabaho. "Lucia!" Bulalas ni Jason sabay tayo. Hubot-hubad pa ang lalaki, lalo na ang babaeng kasama. Animoy umakyat lahat ng dugo sa ulo niya sa nasaksihan. "Anong ginagawa niyong dalawa?" Buliw niya sa nobyo. Lucia, magpapaliwanag ako. Mali ka nang iniisip." Depensa kaagad ni Jason kahit huling-huli na. "Anong mali? Anong mali, ha? Huwag mong sabihing aksidente ka lang na nakipagkatutan sa babaeng yan. Alam kong tanga-tanga ako simula pa nun. Dahil mahal kita. Pero hindi pa ako nasiraan ng uro para palampasin to." Umiyak ngang tinitigan si Jason matapos ang mga sinabi. Hanggang sa bigla na lang tumawa ang lalaki. Tumawa ito na animoy nababaliw na. "Talaga ba? O ano ngayon? Akala mo naman sobrang ganda mo. Pinagtitiisan lang naman kita dahil napapakinabangan pa kita. Ang totoo niyan, ginagamit lang kita. In short, ginawa lang kitang sugar mommy. Utu-utu ka lang talaga at hanggang ngayon dumidikit-dikit ka pa rin sa akin." Nito na nakangisi. Napanganga siya. Kahit gano'n naman talagang pinaparamdam ng lalaki sa kanya, tila nagugulat pa rin siya ngayong narinig niya iyon mula mismo sa bibig nito. "Binigay ko ang lahat. Pagkababae ko. Pera ko, privacy ko, maging ang tatay ko at pamilya ko, give up ko para sa'yo. Tapos ito lang ang sasabihin mo?" Hindi niya napigilan ng mga luhang pumatak. Ngunit imbes na makonsensya ang lalaki, ay nanatili itong nakangisi na animoy, hindi naman apektado sa mga sinabi niya. "Hindi ko naman sinabing magdidikit ka sa akin. Hindi ko rin sinabing gawin mo ang lahat ng mga binanggit mo. Ikaw naman ang nagkusang gumawa nun. Kung may dapat mang sisihin dito, ikaw yon. Ikaw lang ang napakatanga rito. Halata namang ginagamit lang kita pero patuloy ka pa rin nagpapakatanga. Nagpapagamit ka pa din, Lucia. Kaya huwag kang umaktong biktima rito." Tugon nito. Nagbitiw siya ng sarkastikong ngiti at tumango. "Tama. At salamat. Dahil ngayon ko napagtanto yan." Nilapitan niya ang lalaki at bigla na lang hinila ang buhok nito, maging ang babae nitong nasa kama. Walang mga saplot na pinalabas niya sa apartment ang dalawa. "Ano ba, Lucia? Buksan mo ang pinto!" Kumalabog ang pinto ng kalampagin nito ni Jason. Naririnig niya ang tawanan at kaguluhan sa labas, habang pinagkakaguluhan ng dalawang walang saplot. Buti nga nang mapahiya ang mga ito. Kinuha niya ang mga gamit ng dalawa at tinapon sa likuran. Lahat ng mga kagamitan ni Jason ay siyang bumili nun. Kesa naman pakinabangan pa ng lalaki, ay sinunog niya lahat. Maging ang mga mamahalin nitong sapatos na siya rin bumili. Maging ang bagong cellphone na galing din sa kanya. Sinira niya lahat. Dahil lahat naman ang nandoon ay galing sa kanya. Halos hindi niya mabilhan ang phone ng kapatid kahit alam niyang gamit na gamit ito iyon lalo pat college na ito. Pero si Jason, yung latest na phone pa ang binili niya. Talagang dapat siyang kamuhian ng pamilya niya. Tama si Athena. Wala nga siyang utang na loob. Wala siyang kwenta. Umiiyak siyang pinagbasa ng mga gamit na sinunog niya. Kahit ano man ang pagsisising gawin niya, wala na yung halaga ngayon. Tapos na ang lahat at nakagawa na siya ng kasalanang hindi niya na maitatama pa. Umalis siya sa dating pinagtatrabahuhan. Matapos ang mga kawalang hiang ginawa niya kay Senyora Mara, ay wala na siyang mukhang maihaharap pa rito. Kaya nga, matapos niyang umalis sa bangko, ay nagsimula muli siya sa pinakamababa. Nag-apply siya bilang sales lady sa isang supermarket. Mababa man ang sahod at hindi tulad ng nauna niyang trabaho, at least solo niya ang pera niya. Hindi tulad noon.
Lumipat siya sa ibang apartment, mas malapit sa pinagtatrabahuan niya. Nagsimula na rin siyang mag-ipon upang makapagtrabaho ulit sa mga bangko na gusto niyang applyan. Kumain ka na, uy! Mamaya na yan. Masyado mo namang ginalingan. Natatawa ng kaibigan niyang si Maris. Kaya tumango siya at umalis sa pwesto niya para sumama sa kaibigan. Dahil wala siyang kaibigan na nakasentro ang atensyon sa pagtatrabaho at kay Jason. Ngayon ay nakakagala na siya kasama ang mga kaibigan at na-enjoy niya na ang buhay dalaga. Nagsisisi siyang ikinulong niyang sarili dahil sa pag-ibig niya kay Jason. Kung sana, maaga niyang natuklasan na hindi umiikot ang mundo niya sa isang tao lamang. Kung sana, maaga niyang pinakawala ng sarili. At sana, mas pinagtuunan niya ng pansin ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Sigurado ay mas masaya ang buhay niya ngayon. Siguro ay wala siyang mga pinagsisisihan. Sisig ang ulam ko, gusto niyo? Ani kasama nilang si Laura. Nagsishare sila ng ulam nila habang kumakain. Bagay na hindi niya naman nagawa noon. Ngayon ay bukas na ang sarili niya sa pakikipagkaibigan at pinangako muna sa sariling hindi na muna bubuksan ng puso sa bagong pag-ibig. Matapos ang kay Jason ay natatakot na siya na magmahal ulit. Natatakot na siya na baka wala na namang matira sa kanya at may pagsisisihan na naman siya. Tara na, late na tayo. Dali na. Natatawang yaya sa kanila ni Laura. Nagmamadali siyang tumayo upang makabalik agad sa trabaho. Linggo at maraming customers ngayon. Kaya need na need ang cashier sa pwesto sa supermarket. Kahit maliit ang sahod at nakakapagod ay masaya naman si Lucia. Napagtanto niyang hindi basihan ng sahod para magtagal sa trabaho, kundi ang environment at mga kasama mo sa trabaho. Pagkatapos ng 3 taon, payapa ang parke na malapit sa isang bangko. Inilapag ni Lucia ang folder niya habang hawak niya sa kabilang kamay ang kwek-kwek na binili. Nasa kabilang kamay naman ang juice na pamares niya sa kwek-kwek. 3 taon ang hinintay niya upang makapag-ipon at makapag-apply na sa bangko na balak niyang pagtrabahuhan. Kilala ang bangko at alam niyang parating may vacancy. May experience siya at wala naman siyang hindi naman pangit ang background niya sa dating pinagtatrabahuhan. Umalis lang siya sa trabaho dahil sa hiya at hindi niya na kayang makipagharapan pa sa mga tao roon. Kahit na nagawa niya ng masama si Senyora Mara, ay hindi nito sinira ang image niya upang kahit papaano makapasok siya sa ibang bangko na gusto niyang pasukin. Ay, kapagod. Ani 2 babae na tumabi sa kanya sa upuan sa parket o uminom ng tubig. Ilang saglit ay napansin niya ang paglapit ng 2 years old na batang lalaki sa kinaroroonan niya. Napatingin siya sa paligid. Mukhang wala roon ang magulang ng bata. Nag-aalala siya para sa bata. Hala, saan ang mama niyan? Nag-aalala rin na tanong na nasa tabi niya. Hindi niyo nakita ang mama ko. Usisa niya sa babaeng nasa tabi niya. Umiling ang mga ito at nagkibit-balikat, kaya nilapitan niya nang basta-basta hinawakan sa kamay dahil natatakot siyang baka mahulog pa sa balita ng hagdan ng parke ang bata. Baby, nasaan ang mama mo? Tanong niya. Ngunit nakatitig lamang ito sa kanya. Ngunit habang nakatitig sa kanya ang bata ay may namukaan siya rito. Nito ay pamilyar sa kanyang mga mata ng bata. Parang nakita niya na iyon noon. Baby! Isang umahangos na babaeng lumapit sa kanya. Mabilis itong kinuha ang bata sa kanya, tumahangos pa rin na niyakap ang anak. Salamat. Akala ko kung ano nang nangyari sa anak ko. Naku! Namilig ang mga mata niya nang makilala ang boses ng babae. Nang magtama ang mga mata nila, ay sa kanya napagtanto kung sino ang dumating. Athena? Athena? Sabit niya na wala pa sa sarili. Hindi kaagad nakapagsalita si Athena. Maging ito hindi kaagad nakahuma. Napalunok siya at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Naaalala niyang galit sa kanyang kapatid. Naghiwalay silang may galit sa isa't isa. Kung kaya't naiintindihan niya kung hanggang ngayon ay nandun pa rin ang galit. Sige, aalis na ako.
Ingat ka, aniya sa kapatid at handa na itong talikuran. Ngunit bigla na lamang ito nagsalita. Ate, natigilan siya at unti-unting nilingon si Athena. Nagulat siya nang makitang umiiyak ang kapatid. Napasinghap siya nang bigla na lang lumapit ito at niyakap siya. Kamusta ka na? Umalis ka na raw sa bangko? Lumipat ka sa iba? Nawalan na rin ako ng balita sa'yo pagkatapos nun. Pinag-alala mo ako. Nito na umiiyak na. Hindi ka agad siya nakapagsalita. Hindi niya inaasahang iyon ang unang bungad ng kapatid niya sa kanya. Hindi naman iyon ang inaasahan niya dahil ang inaasahan niya ay susumbatan siya nito at itatapoy. Mumurahin at isusumpa. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Bagkos ay ito at yakap-yakap siya nito. Kamusta ka na rin? May anak ka na pala? Niya na nakangiti nang magkahiwalay sila. Oo. Pagkatapos naming magpakasal ni Lucian, nabuntis ako. At saka 2 taon na tong anak ko. Pagkukwento nito, ngumiti siya at masayang malaman na naging maganda ang buhay may asawa nito. Naging mas blooming at gumanda ang kanyang kapatid. Halatang maayos na naaalagaan ang asawa nito. Kamusta naman si Senyora? Niya. Ngumiti si Athena. Ayos lang siya, malakas pa rin ang pangangatawan at parati kanyang tinatanong sa akin. Parati niyang tinatanong kung may balita na ba sa'yo. Natigilan siya. Tumawa ang kapatid. Huwag ka mag-alala, hindi naman siya nagtatanong dahil galit siya sa'yo. Nagtatanong lang siya dahil nag-aalala rin siya sa'yo. Gusto niyang malaman kung ayos lang bang kalagayan mo. Napanganga siya at kalaunan ay napatangu-tango. Kahit papaano ay mabuti pa rin si Senyora Mara sa kanya. Sa kabila ng mga pangmamaliit niya rito noon ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ni Senyora Mara sa kanya. Sana ate, dumalaw ka rin sa mansyon sa oras na may bakante lang kang oras. Laruin mo tong anak ko. Walang tita na naliligaw sa bahay dahil lahat sila ay nasa ibang bansa. Gusto ko rin na makausap ka ulit. Nito, ngumiti siya. Sige, bibisita ako sa inyo. Talaga? Sige tatandaan ko yan. Sabihin mo lang ng maaga at makapaghanda ako. Nito. Bago umalis si Athena, ay tinawagan niya ito. Athena, salamat. At saka sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Niya sa kapatid. Ngunit ngumiti rin ito. Sorry rin ate. Sorry ko nasabihan kita ng mga masasakit na salita. Ikaw pa rin ang ate ko at dapat ginalang kita. Pasensya na kung nagpadala ako sa galit. Ngunit alam kong hindi iyon ang gustong mangyari ni tatay. Gusto niyang magkasundo tayong dalawa. Huwag natin siyang biguin kahit na nasa kabilang buhay na siya. Ngumiti siya at kaagad na pinahid ang luha na kaagad naman nahulog sa kanyang pisngi. Oo, tama ka. Niya tumango. Aalis na ako, magkikita pa tayo ulit. Nito't bitbit ang anak na nagtungo sa lalaking nasa unahan at naghihintay sa mga ito. Si Lucian, ang asawa ni Athena. Natanaw niya kung paano nito hinalikan ang mag-ina nito ng may pagmamahal. Umihip ang tanghaling hangin. Nilipad ang mga dahon sa puno ng akasya ng parke. Napapikit siya at napangiti. Walang kasinggaan sa pakiramdam nang malaman niyang maayos na ang lahat. Tila nananaginip lang siya at parang ayaw niya nang magising pa. Tay, salamat sa lahat. Pangako, sisikapin ko pong alagaan ang pangalawang tsansa na binigay ng tadhana sa akin. Sa pagkakataong to, ay hindi na ako magkakamali. Niya sa kawalan habang nakapikit. Ilang saglit ay nakangiting nilisan niya ang parke at naglakad sa highway patungo sa paradahan ng mga jeep. Uuwi na siya dahil babalik pa siya bukas para sa interview niya sa bangko. Kung bago ka
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!